Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka ang lugar mo ang mabanggit natin sa susunod na kwento. Sa gilid ng riles sa stamesa, kung saan ang tunog ng tren ay parang alarm clock ng mga pamilyang sanay gumisin bago pa sumikat ang araw, lumaki si Nayeli Rivas. Hindi malaki ang bahay nila. Sa totoo lang, mas tama pang tawagin itong barong-barong na pinagtagpitang pingyero, kahoy at trapal. Kapag umuulan, may 3 palanggana silang inilalagay sa sahig para saluhin ng tulo mula sa bubong. Kapag tag-init man, halos hindi sila makahinga sa init ng loob. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nawala sa bahay ni Nayeli. Ang pangarap. Nayeli, anak, tawag ng kanyang ama na si Mang Odulio habang inaayos ang kupas niyang uniforme bilang bellboy sa isang lumang hotel sa Maynila. Tandaan mo, ang tao hindi sinusukat sa suot niya. Sinusukat siya sa paraan ng pagtrato niya sa kapwa. Bata pa noon si Nayeli. Nakaupo siya sa sahig habang nagkukuskus ng lumang sapatos ng ama gamit ang lumang basahan. Nakatingin siya sa pangalan ng hotel na nakaborda sa dibdib ng uniporme ni Mang Odulio. "Tay," tanong niya, "bakit po lagi kayong nakangiti sa mga bisita kahit minsan masungit sila sa inyo?" Napangiti si Mang Odulio, pero sa likod ng ngiting iyon ay halatang pagod na pagod siya. "Kasi trabaho ko ang magbigay ng respeto, anak. Pero hindi ibig sabihin nun wala akong dignidad. Tandaan mo yan. Kahit mahirap tayo, hindi tayo mababa." Ang mga salitang iyon ang unang tumatak sa puso ni Nayeli. Ang ina naman niyang si Aling Serenia ay labandera. Kadalasan ang nilalabhan nito ay mga kumot, tuwalya at uniforme ng mga empleyado sa maliliit na hotel at pension house sa Maynila. Madalas, kasaba ni Nayeli ang pagkuha at paghahatid ng labada. Dala nila ang mabibigat na sako habang naglalakad sa ilalim ng araw. Minsan ay sinasakay sa jeep kapag may sobrang barya, pero madalas ay nilalakad para makatipid. "Anak, hawakan mong mabuti ang resibo bilin ni Aling Serenia habang hila ang isang malaking sako ng maruruming kumot. "Kapag nawala yan, baka hindi tayo bayaran." "Opo, Nay," sagot ni Nayeli, hawak ang papel na parang diploma. Sa murang edad, nakita ni Nayeli ang dalawang mukha ng mundo. May mundo ng mga taong pawisan, gutom, at pagod ngunit patuloy na lumalaban. At may mundo ng mga hotel na malamig ang labi, mabango ang hangin, kinikislap ang sahig, at may mga taong naka-Amerikana na hindi man lang tumitingin sa mga tagalaba at tagalinis. Pero imbes na maindit, napuno ng pangarap si Nayeli. Isang gabi, habang kumakain sila ng tuyo at kanin, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Tay, Nay, paglaki ko, gusto kong magtrabaho sa hotel, pero hindi lang basta empleyado. Gusto kong maintindihan kung paano pinapatakbo ang buong hotel." Napatingin sa kanya si Aling Serenia. "Anak, mahal ang pag-aaral niyan." "Mag-iipon po ako, mag-aaral akong mabuti. Kahit anong trabaho, papasungkin ko." Hindi natawa si Mang Odulio. Hindi rin niya sinabing imposible. Inabot lang niya ang baso ng tubig kay Nayeli at marahang sinabi, "Kung yan ang gusto mo, susuportahan ka namin. Pero dapat matibay ang loob mo. Ang mundo ng mga mayayaman, hindi palaging mabait sa katulad natin." Doon nagsimula ang mahabang laban ni Nayeli. Sa high school, siya ang batang laging may bitbit na notebook na halos mapupunit na ang pabalat. Kapag recess, hindi siya bumibili sa kantina. Nakaupo lang siya sa ilalim ng puno at kumakain ng baong kanin na may asin o minsan itlog na hati pa sila ng ina niya. May mga kaklase siyang tumatawa sa kanya. "Ay, tingnan niyo si Nayeli, naka-plastic pa rin ang baunan," bulbul ng isang babae. Narinig iyon ni Nayeli, pero hindi siya sumagot. Isinara lang niya ang baunan at binuksan ang libro. Ang isa sa mga ilang taong hindi siya hinusgahan ay ang guro niyang si Ginoong Eulandro Samaniego. Tahimik itong lalaki, mahilig magsuot ng puting polo at kilala sa pagiging istrikto.
Pero sa tuwing nagpapasa si Nayeli ng essay tungkol sa pangarap, palagi itong napapahinto. Isang araw, tinawag siya ni Nayeli pagkatapos ng klase. "Nayeli, may plano ka bang mag-college?" Tanong ni Ginoong Eulandro. "Opo, sir. Gusto ko pong kumuha ng hotel and restaurant management, kaso hindi ko pa alam kung paano." Matagal siyang tinitigan ng guro. "May scholarship exam sa isang private college. Hindi madali, pero kaya mo. Bibigyan kita ng reviewer." Nanlaki ang mata ni Nayeli. "Sir, totoo po?" Oo, pero wag kang pumasok doon para lang makaligtas sa hirap. Pumasok ka ron para may matutunan kang babalik sa pagkatao mo. Hindi nakalimutan ni Nayeli ang sinabi ng guru niya. Nag-aral siya gabi-gabi. Minsan, sa ilalim ng ilaw ng poste siya nagbabasa kapag napuputuran sila ng kuryente. Minsan, habang naglalaba si Aling Sirenya, nakaupo siya sa tabi ng palanggana habang nagsasaulo ng English terms sa hospitality. Kapag dumadaan ng tren at nanginginig ang sahig ng maliit nilang bahay, mas lalo siyang nagiging determinado. Dumating ang araw ng scholarship exam. Suot ni Nayeli ang hiniram na blouse mula sa kapitbahay nilang si Tiang Mavina, isang kusinerang nagtatrabaho sa maliit na karinderya malapit sa terminal. "Ayan, mukhang estudyanteng mayaman ka na." Biro ni Tiang Mavina habang inaayos ang kwelyo ng blouse. Natawa si Nayeli. "Tiang, halata pa rin pong hiniram. Hindi mahalaga. Ang importante, matalino ang nasa loob ng damit." Pumasa si Nayeli sa scholarship. Nang makita ng ama niya ang resulta, napaupo ito sa bangkito. Hindi agad nakapagsalita si Mang Odulio. Hawak niya ang papel, nanginginig ang kamay, habang si Aling Sirenya ay umiiyak ng tahimik sa gilid. "Tay, bakit po kayo umiiyak?" tanong ni Nayeli. Pinunas ng ama ang mata niya. "Kasi anak, baka ikaw na ang unang makalabas sa hirap na matagal naming tinitiis." Pero ang pagpasok sa kolehiyo ay hindi naging madali. Scholar nga si Nayeli, pero kailangan pa rin niya ng pamasahe, pagkain, projects, uniform at iba pang gastusin, kaya kumuha siya ng part-time work sa isang maliit na inn sa Ermita. Doon siya naging room attendant tuwing gabi at weekend. Naglilinis siya ng banyo, nagpapalit ng bedsheet, nag-aayos ng basurahan, at minsan ay tumutulong pa sa front desk kapag kulang sa tao. Doon niya kinilala si Daximon Valera, isang tahimik na maintenance boy na laging may dalang lumang tool bag. "Baguhan ka?" tanong nito isang gabi habang inaayos ang sirang ilaw sa hallway. "Oo," sagot ni Nayeli habang bitbit ang basket ng tuwalya. "Halata ba? Halata kasi masyado kang maingat. Kapag matagal ka na rito, matututo kang bilisan. Masama bang maingat?" Napangiti si Daximon. "Hindi, kailangan lang dito mabilis ka rin. Kasi kapag mabagal ka, ikaw ang mapapagalitan kahit hindi ikaw ang may kasalanan." Tama si Daximon. Sa inn na iyon, natutunan ni Nayeli ang tunay na hirap ng hotel work. Hindi lahat ng guest ay mabait. May sumisigaw kapag kulang ang sabon, may nanghahamak kapag mabagal ang room service, may manager na mahilig manise kahit kulang ang staff. Pero sa bawat pagod, may natutunan siya. Kapag may irate guest, pinag-aaralan niya kung paano pakalmahin. Kapag may nawawalang gamit, tinitingnan niya kung saan nagkulang ang proseso. Kapag may reklamo sa linis ng kwarto, inuulit niya ang trabaho kahit nanginginig na ang tuhod niya sa pagod. Minsan, inabutan siya ni Tiang Mavina sa likod ng inn habang kumakain ng malamig na pandesal. "Anak, eto kumain ka," sabi nito sabay abot ng maliit na lalagyan ng sopas. "Tiang, nakakahiya na po, lagi niyo akong binibigyan. Ano ka ba? Kapag yumaman ka, saka mo ako bayaran." Biro ni Tiang Mavina. "Pero seryoso, Nayeli, may kakaiba sa'yo. Hindi ka lang basta nagtatrabaho, pinag-aaralan mo lahat." Napatingin si Nayeli sa maliit na lalagyan ng sopas. "Gusto ko po kasing maintindihan kung bakit may mga hotel na maganda ang itsura pero pangit ang trato sa empleyado. Gusto kong malaman kung pwedeng parehong maayos ang serbisyo at maayos ang buhay ng mga taong nagtatrabaho." Napailing si Tiang Mavina,
pero nakangiti. Malayong mararating mo, bata. Sa kolehiyo, lalo pang napansin ni Professor Ulandro ang husay ni Nayeli. Hindi na siya high school teacher nito ngayon, kundi naging mentor niya sa isang training program dahil lumipat ito sa college bilang lecturer sa Hospitality Ethics and Management. Sa klase, madalas magbigay si Professor Ulandro ng case study tungkol sa hotel problems. Habang ang ibang estudyante ay nakatutok lang sa kita, si Nayeli naman ay laging may sagot tungkol sa tao. Kung palaging overworked ang housekeeping staff, bababa ang kalidad ng linis, tataas ang reklamo ng guest at masisira ang reputation ng hotel. Hindi lang dapat cost-cutting ang solusyon, dapat ayusin ang schedule, training at inventory, tahimik ang klase. Tumunggo si Professor Ulandro. Tama, tandaan ninyo, ang hotel na walang malasakit sa empleyado ay parang chandelier na walang ilaw. Magandang tingnan pero walang silbi kapag dumilim. Ang mga kaklase niya na dati ay hindi siya pinapansin, unti-unti nang natututong makinig sa kanya. Pero may ilan pa rin ang naiinggit. Isa roon si Vionette Laksina, isang mayamang estudyanteng laging branded ang bag at sapatos. Ang galing mo naman, Nayeli, sabi ni Vionette minsan sa hallway, pero may halong pangiinsulto ang boses. Bagay na bagay ka talaga sa housekeeping. Alam na alam mo ang trabaho sa baba. Narinig iyon ng ilang estudyante at nagtawanan. Hindi sumagot si Nayeli, pero sa loob niya may kirot. Hindi dahil ikinahihiya niya ang housekeeping, kundi dahil sa mundo nila, ginagamit ang marangal na trabaho para mangmaliit. Isang araw, dumating ang malaking pagkakataon. May internship program ang college na magpapadala ng ilang piling estudyante sa mga kilalang hotel chain sa Maynila. Isa sa pinakamalaking pangalan doon ang Villacorta Grand Hotels, pag-aari ng makapangyarihang pamilyang Villacorta. Nang mabasa ni Nayeli ang listahan, halos hindi siya makahinga, kasama ang pangalan niya. "Anak!" sigaw niya pag-uwi, hawak ang papel. "Nay! Tay! Natanggap po ako sa internship sa Villacorta Grand." Napahinto sa paglalabas si Aling Serenia. Si Mang Odulio naman ay kakauwi lang mula sa trabaho, pagod ang katawan, pero nang marinig ang balita, parang nabawasan ang bigat sa balikat niya. "Villacorta?" ulit ng ama niya. "Malaking hotel yan, anak. Maraming makapangyarihang tao roon." "Opo, tay. Kaya kailangan kong pagbutihin." Kinabukasan ng kanyang unang araw sa Villacorta Grand, maaga pa lang ay nasa labas na siya ng hotel. Malaki ang building, makinang ang salamin, malapad ang entrance at ang lobby ay parang eksena sa pelikula. Habang pumapasok si Nayeli, naamoy niya ang mamahaling pabango ng lugar. Ang marmol na sahig ay napakakintab na, halos makita niyang sarili niyang sapatos. Sapatos na luma pero pinikintab niya buong gabi. Sa front office, sinalubong sila ng general manager na si Bernardo Quinto. Matangkad ito, malinis ang gupit at malamig ang tingin. "Interns," sabi nito, "dito sa Villacorta Grand, hindi sapat ang sipag. Kailangan ninyong matutong sumunod ng walang tanong. Ang pangalan ng hotel ang pinoprotektahan natin dito, hindi ang personal ninyong damdamin." Habang nagsasalita si Bernardo, napansin ni Nayeli ang isang binatang nakatayo sa may gilid ng lobby. Nakasuot ito ng simpleng navy suit, hindi masyadong palangiti at tila ayaw mapansin. May kinausap itong matandang guest na mukhang naliligaw, at imbes na tawagin ng staff, siya mismo ang gumabay sa matanda papunta sa elevator. "Si Kelvin Villacorta yan," bulong ng isang intern sa tabi ni Nayeli. "Bunsong anak ng may-ari, pero weird daw yan, hindi mayabang tulad ng pamilya niya." Hindi nagsalita si Nayeli. Tinignan niya lang si Kelvin saglit pagkatapos ay bumalik sa orientation. Sa unang linggo niya bilang intern, mabilis niyang nakita ang ganda at dungis ng hotel. Sa harap, puro ngiti, ilaw, musika at mamahaling bulaklak. Pero sa likod, may empleyadong umiiyak dahil hindi nabayaran ng overtime. May dishwasher na may sugat sa kamay pero hindi makapagpahinga. May room attendant na sinisisi sa reklamo ng guest kahit hindi naman sapat ang supplies na ibinigay sa kanya. Isang hapon, may nangyaring hindi malilimutan ni Nayeli.
Isang matandang guest na nagngangalang Don Primitivo Arjona ang biglang nawala sa lobby. May maintenance issue sa service hallway at dahil kulang ang bantay, naligaw ito papunta sa staff area. Nagpanik ang front desk pero ayaw ni Bernardo na ipaalam sa ibang guest. "Huwag ninyong palakihin ito," utos ni Bernardo. "Hanapin ninyo sila ng tahimik. Kapag may nagtanong, sabihin ninyong nasa lounge siya." Nakita ni Nayeli ang kaba ng mukha ng apo ng matanda. "Lolo ko po iyon. May problema siya sa memory. Please, tulungan niyo kami." Hindi nagdalawang isip si Nayeli. Kahit hindi siya ang inutusan, tinakbo niya ang likod ng hotel, tinanong ang guards, sinilip ang service corridors at tinundan ang tunog ng mahinang katok mula sa lumang storage room. Doon niya nakita si Don Primitivo, nakaupo sa sahig, pawis na pawis at naninginig. "Sir, ako po si Nayeli. Intern po ako dito. Ilalabas ko na po kayo," mahinahon niyang sabi. "Nasaan ako?" mahinang tanong ng matanda. "Nasa hotel pa rin po kayo. Safe po kayo. Hawakan niyo lang po ang kamay ko." Nang mailabas niya ang matanda, naroon si Bernardo, galit na galit. "Sino ang nag-utos sa iyong puminta roon?" Singhal nito. "Sir, kailangan po siyang mahanap agad. Delikado kung..." "Intern ka lang, hindi ka nandito para magdesisyon." Bago pa makasagot si Nayeli, nagsalita ang isang boses mula sa likod. "She made the right decision." Napalingon silang lahat. Si Kelvin iyon. Lumapit ito, seryoso ang mukha. "Salamat sa ginawa mo kanina," sabi niya. "Trabaho po iyon ng kahit sinong may malasakit." Sagot ni Nayeli. Hindi lahat may ganong tapang dito. Napangiti si Nayeli ng bahagya. Hindi po tapang iyon. Natakot din po ako, pero mas natakot akong may mapahamak habang iniisip ng iba ang reputasyon. Matagal siyang tinignan ni Kaelvin, parang may nakita itong matagal na niyang hinahanap. "Ako si Kaelvin." "Nayeli po." "Alam ko," sabi nito. "Narinig ko na ang pangalan mo. Ikaw yung intern na laging may notes sa bulsa." Napahiya si Nayeli. "Para po hindi ko kalimutan ang mga dapat ayusin." "Good," mahinang sagot ni Kaelvin. "Baka balang araw, ikaw ang magturo sa amin kung paano talaga dapat patakbuhin ang hotel." Hindi alam ni Nayeli kung biro iyon o seryoso, pero sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa marangyang hotel na iyon, naramdaman niyang may taong nakakita sa kanya hindi bilang mahirap, hindi bilang intern, hindi bilang anak ng labandera at bellboy, kundi bilang isang taong may kakayahang umangat. Ngunit sa itaas na palapag ng hotel, mula sa salamin ng executive lounge, may babaeng matagal nang nakamasid sa kanila. Si Drusilda Villahuerta, ina ni Kaelvin, ang babaeng kilala sa industriya bilang reyna ng Hotel Empire. Suot nito ang perlas sa leeg at malamig ang mukha habang nakatingin kay Nayeli. "Bernardo," tawag niya sa manager na yumuko agad sa tabi niya. "Yes, Madam Drusilda." "Sino ang babaeng yan?" "Intern po, Nayeli Rivas, scholar." Bahagyang tumaas ang kilay ni Drusilda. "Scholar?" "Opo, madam. Mahirap lang ang pamilya." Hindi na nagsalita agad si Drusilda. Tinignan niya ulit si Kaelvin na nakikitag-usap kay Nayeli sa lobby. Sa ilang segundong iyon, parang may panganib siyang nakita. Hindi panganib sa negosyo, kundi panganib sa kontrol niya sa sariling anak. "Siguraduhin mong hindi masyadong lalapit kay Kaelvin," malamig niyang utos. "Opo, madam." Sa baba, walang kamalay-malay si Nayeli na sa araw na iyon, kasabay ng pagbukas ng pinto ng pangarap niya, nagsimula na rin ang pagbuo ng mga taong pipigil sa kanya. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya para sa isang matandang guest ang magiging dahilan para mapansin siya ng isang binatang Villahuerta at hindi rin niya alam na ang pagkapansin na iyon ang unang apoy na magpapasibol sa inggit, takot at galit ng pamilyang ayaw makitang umaangat ang babaeng galing sa wala. Sa gabing iyon, pag-uwi ni Nayeli sa maliit nilang bahay sa tabi ng Riles, pagod na pagod ang kanyang katawan. Pero bago siya matulog, inilabas niya ang notebook mula sa bag at isinulat ang natutunan niya sa araw na iyon. Ang hotel na maganda sa harap pero malupit sa likod ay hindi tunay na marangya.
Ang tunay na ganda ng isang lugar ay nasusukat sa kung paano nito tratuhin ang pinakamahinang tao sa loob nito. Hindi niya alam balang araw, ang linyang iyon ang magiging pundasyon ng buong buhay niya. Mula nang mangyari ang insidente sa nawawalang matandang guest sa Villa Puerta Grande, nagbago ang takbo ng buhay ni Nayeli Rivas. Hindi man agad naging madali ang mga araw niya sa hotel, unti-unti siyang nakilala, hindi lang bilang intern na masipag, kundi bilang babaeng may kakaibang talas ng isip pagdating sa problema ng operasyon. Kapag may reklamo sa kwarto, hindi lang siya humihingi ng tawad. Tinitignan niya kung saan nagkulang ang housekeeping schedule. Kapag may delayed room service, hindi lang niya sinisisi ang kusina, inaalam niya kung bakit mabagal ang komunikasyon ng front desk at kitchen staff. Madalas, sa maliit na pantry ng mga empleyado, naririnig siyang kausap ni Dax Simon habang hawak ang kanyang maliit na notebook. Dax, napansin mo ba? Tuwing Sabado lang nagkakaroon ng reklamo tungkol sa aircon sa West Wing, sabi ni Nayeli habang nakaturo sa notes niya. Napakamot si Dax Simon. Oo nga akala ko dahil luma lang talaga ang unit. Baka hindi lang luma, baka dahil puno ang rooms tuwing weekend at kulang ang preventive maintenance bago dumating ang guests. Napatingin si Dax Simon sa kanya at napangiti. You know, Nayeli, kung ikaw ang manager dito, baka hindi kami araw-araw napapagalitan. Hindi ko pangarap na magpagalit ng tao. Gusto ko lang na hindi na kailangang magdusa ang nasa baba para lang maganda ang tingin ng nasa taas. Sa mga ganong simplang usapan, mas lalo siyang humuhusay. Hindi niya alam may mga pagkakataon naririnig iyon ni Elvin Villacuerta ng di kalayuan. Hindi ito laging nagpapakita pero laging itong pinagmamasdan kung paano magtrabaho si Nayeli. Sa lahat ng taong nakita niya sa hotel, si Nayeli lang ang hindi nagpapanggap na umanga sa apelyidong Villacuerta. Kapag may mali, sinasabi niya. Kapag may dapat ayusin, inuuna niya. Kapag may empleyadong inaapi, tahimik siyang lumalapit at tumutulong. Isang hapon, tinawag siya ni Elvin sa maliit na conference room malapit sa admin office. Nakabahan si Nayeli kasi akala niya ay may nagawa siyang mali. Pagpasok niya, naandoon si Elvin, may hawak na folders. Umupo ka, Nayeli, Sabi nito, Sir, kung tungkol po ito sa report ko kahapon? Hindi, binasa ko ang report mo. Napayuko siya. May mali po ba? Marami kang napansin na hindi napapansin ng managers namin. Hindi alam ni Nayeli kung papuri ba iyon o simula ng sermon. Sir, observation lang po iyon. Intern lang naman po ako. Ayan ang problema dito, sagot ni Elvin. Masyado tayong nakatingin sa titulo. Pero minsan, mas malinaw makakita ang taong nasa mismong trabaho kaysa sa taong nasa opisina. Saglit na natahimik si Nayeli. Gusto kong tulungan mo akong gumawa ng internal review, dugtong ni Elvin. Hindi opisyal, hindi muna lalabas sa board. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang kalagayan ng staff. Naku, Sir Elvin, baka magalit si Sir Bernardo. Hayaan mo siya. Hindi po ganun kadali para sa akin. Ako po ang mawawala ng internship kapag may nagalit. Doon lumambot ang tingin ni Elvin. Tama ka. Hindi ko dapat hinihingi iyan nang hindi iniisip ang posisyon mo. Kung ayaw mo, maiintindihan ko. Hindi agad sumagot si Nayeli. Naalala niya ang mga empleyadong umiiyak sa locker room, ang dishwasher na may sugat sa kamay, at ang housekeeping staff na halos hindi na makaupo sa pagod. Sige po, mahinang sagot niya. Pero kung gagawin natin ito, dapat para talaga sa mga empleyado, hindi para lang may magandang report. Doon nagsimula ang mas madalas nilang pag-uusap. Una, tungkol lang sa trabaho. Pagkatapos, tungkol sa pangarap. Nalaman ni Elvin na anak ng bellboy at labandera si Nayeli. Nalaman naman ni Nayeli na kahit anak mayaman si Elvin, lumaki itong halos hindi minahal ng ina, maliban na lang kapag sumusunod siya sa gusto nito. Si Drusilda Villacorta ay hindi naniniwala sa simpleng buhay, hindi naniniwala sa kababaang loob, at higit sa lahat, hindi naniniwala na ang anak niya ay dapat makisalamuha sa mga taong gaya ni Nayeli. Alam mo, sabi ni Elvin minsan habang nakatayo sila sa rooftop staff area pagkatapos ng mahabang araw, minsan naiinggit ako sa'yo.
Napatawa ng mahina si Nayeli. Sa akin po? Sir, wala nga po kaming sariling banyo dati. Pero may pamilya kang umuuwi sa'yo, may amang nagturo sa'yo ng respeto, may inang handang magbanat ng buto para makapag-aral ka. Sa amin, malaki ang bahay, pero parang walang tahanan. Napatingin si Nayeli sa mga ilaw ng lungsod. Hindi rin po perpekto ang buhay namin, sabi niya. Pero siguro, kapag mahirap ka, mas natututo kang pahalgahan ang konting meron ka. Sa paglipas ng panahon, natapos ni Nayeli ang internship niya nang may pinakamataas na evaluation sa batch. Tinulungan siya ni Professor Eulandro na makakuha ng mas malaking training opportunity sa iba't ibang hotel operations. Ngulit hindi tuluyang naputol ang ugnayan nila ni Ka-Elvin. May mga pagkakataon nagkikita sila para pag-usapan ang mga project sa Villacorta Grand hanggang sa naging malinaw na hindi na lang trabaho ang nag-uugnay sa kanila. Ayaw ni Nayeli na umasa agad. Alam niyang malayo ang agawat ng mundo nila. Alam niyang ang apelidong Villacorta ay parang pader na hindi basta malalampasan ng babaeng lumaki sa tabing reles. Pero si Ka-Elvin ang unang nagtapat. Nayeli, sabi nito isang gabi sa maliit na kafe na hindi pag-aari ng pamilya niya. Hindi ko alam kung tama ang timing, pero ayoko nang magsinungaling sa sarili ko. Mahal kita. Nanahimik si Nayeli. Parang huminto ang ingay ng paligid. Matagal bago siya nakasagot. Ka-Elvin, alam mo bang hindi magiging madali yan? Alam ko. Ang pamilya mo, hindi ako tatanggapin. Hindi sila ang mamahalin mo, ako. Pero sila ang sisira sa akin kapag ginusto nila. Napayuko si Ka-Elvin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Gusto siyang paniwalaan ni Nayeli. At sa mga sumunod na buwan, pinatunayan ni Ka-Elvin na hindi laro ang nararamdaman niya. Hindi siya nagpadala sa mga arranged dates na pinipilit ni Drusilda. Hindi siya umatras kahit ilang beses siyang pinahiya ng ina sa harap ng mga executive. Nang natapos ni Nayeli ang ilang consulting projects at unti-unting magkaroon ng sariling pangalan sa industriya, mas lalo niyang nakita na hindi siya kailangang iligtas ni Ka-Elvin. Kailangan niya lang ng taong hindi siya iiwan kapag nagsimulang bumagyo. Kaya nang nagdesisyon silang magpakasal, hindi ito enggrande. Walang chandelier, walang press release, walang mamahaling gown. Isang simpleng civil wedding lamang ang nangyari sa isang maliit na opisina ng isang judge, kasama sina Aling Serenia, Mang Odulio, Tiang Mavina, Daximon, Professor Eulandro, at ilang kaibigan na tunay na natuwa para sa kanila. Habang hawak ni Ka-Elvin ang kamay ni Nayeli, sinabi nito, "Hindi ko maipapangako na magiging madali ang buhay natin, pero ipinapangako kong hindi ka ikakahiya." Napuno ng luha ang mata ni Nayeli. At ipinapangako kong hindi ka mamahalin dahil sa pangalan mo. Mamahalin kita kahit mawala ang lahat ng meron ka. Ngunit hindi na natiling lihim ang kasal. May nakakita sa kanila sa City Hall at nakarating agad ang balita kay Drusilda. Noong gabing iyon, parang gumuho ang katahimikan sa mansyon ng mga Villacorta. "Pinakasalan mo siya?" Sigaw ni Drusilda kay Ka-Elvin sa malaking sala. "Isang babaeng galing sa wala? Isang babaeng anak ng labandera?" Pangalan niya ay Nayeli. Matigas na sagot ni Ka-Elvin. "Asawa ko siya." "Asawa?" Mapait na tawa ni Drusilda. Hindi asawang tawag sa babaeng gumagamit ng awa para makapasok sa pamilyang hindi niya ka-level. Napatayo si Ka-Elvin. "Huwag mo siyang insultuhin." "Insulto? Anak, ako ang nagpoprotekta sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Ginamit ka niya." Dumating si Nayeli sa mansyon noong gabing iyon dahil tinawag siya ni Ka-Elvin. Hindi niya balak makipag-away. Gusto lang niyang harapin si Drusilda ng maayos. Ngunit, pagpasok pa lang niya, sinalubong na siya ng malamig na tinging ng biyanan. "Kapal ng mukha mong pumasok dito," sabi ni Drusilda. "Madam Drusilda, hindi po ako nandito para makipag-agawan ng kayamanan. Mahal ko po ang anak ninyo." "Mahal?" Lumapit si Drusilda. Mabagal ngunit puno ng pangmamaliit ang bawat hakbang. "Ang mga katulad mo ginagamit ang salitang mahal kapag may naaamoy na pera." Napakuyom ng kamao ni Ka-Elvin, pero hinawakan siya ni Nayeli sa braso. "Hayaan mo," bulong niya. Tumingin si Nayeli kay Drusilda. "Wala po akong hinihingi sa inyo. Kahit ano." "Good," sagot ni Drusilda.
dahil wala kang makukuha. Akala ni Nayeli iyon na ang pinakamasakit na maririnig niya. Hindi niya alam, simula pa lang iyon. Ilang buwan matapos ang kumprontasyon, nagsimulong magbago ang sitwasyon sa negosyo ng Villacorta. May mga maling desisyon si Lukban, ang nakatatandang kapatid ni Ka-Elvin, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa ilang branches. Si Bernardo naman ay nagtatago ng totoong reklamo ng mga empleyado at inaayos lang ang papel para magmukhang maayos ang operasyon. Nang malaman ito ni Ka-Elvin, nagpasya siyang dalhin sa board ang mga ebidensyang matagal na nilang kinukolekta ni Nayeli. Kapag nailabas ko ito, sabi ni Ka-Elvin habang nasa kotse sila ni Nayeli isang maulang gabi, magagalit sila, lalo na si Mama. Handa ka ba? Tanong ni Nayeli. Oo, matagal na akong takot sa kanya eh. Ayoko nang mabuhay na ganun. Hinawakan ni Nayeli ang kamay niya. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ngunit bago pa makarating si Ka-Elvin sa emergency board meeting kinabukasan, nangyari ang aksidenteng babago sa lahat. Tumawag si Doc Simon kay Nayeli habang siya ay nasa maliit nilang inuupahang kondo. Nayeli, nanginginig ang boses nito. Si Sir Ka-Elvin, na-aksidente. Parang nawala ang hangin sa dibdib niya. Ano? Nasaan siya? Dinala sa St. Aurelia Medical Center. Malubha raw. Hindi na alam ni Nayeli kung paano siya nakarating sa hospital. Ang naaalala lang niya ay ang basang kalsada, ang tunog ng ulan sa bubong ng taxi, at ang sariling kamay na nanginginig habang hawak ang cellphone. Pagdating niya sa hospital, nakita niya si Drusilda sa hallway, kasama sina Lukban at Bernardo. Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Nayeli halos hindi makahinga. Tumingin sa kanya si Drusilda na parang siya ang salarin. Walang karapatan kang gumawa ng eksena rito. Asawa niya! Asawa sa papel. Malamig na sagot nito, pero ako ang ina, ako ang magdedesisyon. Lumapit si Nayeli, luhanan. Pakiusap, makita ko lang siya. Security! Tawag ni Drusilda. 2 gardya ang humarang kay Nayeli. Pilit siyang lumapit pero hindi siya pinapasok. Sa dulo ng hallway, nakita niya sa galit si Ka-Elvin na stretcher na itinutulak papuntang ICU. May dugo sa benda nito, maraming tubo at nakapikit ang mga mata. Ka-Elvin! Sigaw niya. Hindi ito gumalaw. Iyon ang unang gabing hindi pinayagang makita ni Nayeli ang sariling asawa. Lumipas ang mga araw na parang parusa. Pabalik-balik siya sa hospital pero laging may bantay. Laging may utos mula kay Drusilda na huwag siyang papasukin. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa admin, pero hawak ng Villacorta ang malaking bahagi ng funding ng hospital. Sinubukan niyang kausapin si Lukban, pero tinawanan lang siya nito. Umuwi ka na, Nayeli, sabi ni Lukban isang hapon sa parking area. Tapos na ang fairy tale mo. Kapag nagising si Ka-Elvin, ipapaalala namin sa kanya kung sino talaga ang pamilya niya. Hindi niyo pwedeng ilayo sa akin siya. Kaya namin, mahinang sabi ni Lukban, at ginagawa na namin. Sa gitna ng kawalan niya ng laban, may isang taong lihim na lumapit sa kanya. Si Nurse Maristela Ongpauco, isang nurse sa ICU, tahimik na nag-abot sa kanya ng papel sa chapel ng hospital. Ma'am Nayeli, wag po kayong maingay. Stable na siya pero comatose pa rin. May response siya minsan kapag naririnig ang pangalan ninyo. Napaiyak si Nayeli. Naririnig niya ako? Hindi ko po alam, pero minsan, kapag sinasabi kong may naghihintay sa kanya, tumataas ang heart rate niya. Hinawakan ni Nayeli ang kamay ni Maristela. Salamat. Kahit ito lang, malaking bagay na. Doon nagsimula ang lihim na paghatid ni Maristela ng balita. Minsan maliit na note, minsan isang mabilis na text mula sa prepaid number, minsan ay simpleng mensahe. Lumaban siya na yung gabi. O kaya, may therapy plan na kapag nagising. Habang nakikipaglaban si Ka-Elvin sa loob ng ospital, si Nayeli naman ay unti-unting sinisira sa labas. Naglabas ng kwento ang ilang taong konektado kay Drusilda na pera lang ang habol niya. May nagsabing siya raw ang dahilan kung bakit nag-away ang pamilya Villacorta. May nagsabing pinilit daw niyang pakasalan si Ka-Elvin. May nagsabing iniwan na raw ito nang malaman niyang hindi na sigurado ang mana.
Nang malaman nito ni Aling Sirenya, halos hindi makapagsalita ang matanda. "Anak," sabi nito habang umiiyak sa maliit na kusina, "bakit ang sama nila? Wala ka namang ginawa kundi magmahal." Yumakap si Nayeli sa ina. "Nay, kailangan kong kayanin." Si Mang Odulio na nanhihina na rin dahil sa edad at pagod, tahimik na lumapit sa kanya. "Anak, may mga laban na hindi nasusukat sa lakas ng sigaw. Minsan, panalo ang taong marunong maghintay." Pero hindi ibig sabihin noon ay wala nang gagawin si Nayeli. Sa tulong ni Professor Eulandro, ipinakilalo siya kay Attorney Solmira Castañeda, isang abogadang kilala sa pagtulong sa mga naiaping manggagawa at kababaihang niloloko ng makapangyarihang pamilya. Sa unang pagkikita nila, tinignan ni Attorney Solmira ang mga papeles ni Naylay. "Legal kang asawa," sabi nito. "Pero kung kontrolado nila ang medical access, kailangan nating gumalaw ng maingat. Huwag kang papadala sa emosyon, kailangan natin ng ebidensya." "Gusto ko lang makita ang asawa ko," mahina ngulit matigas na sabi ni Nayeli. "Makikita mo, pero kung lalaban tayo, dapat hindi lang puso ang dala natin. Dapat may dokumento, record at saksi." Doon natutong mag-ipon ng ebidensya si Nayeli. Itinago niya ang mga text ni Maristela. Kinopya niya ang mga public statements ng kampo ni Drusilda. Inipon niya ang mga lumang email ni Kelvin tungkol sa audit ng hotel. Pinag-aralan niya rin ang ilang financial reports na minsan nilang pinag-uusapan bilang mag-asawa. Pagkalipas ng ilang buwan, nagising si Kelvin. Ngunit bago pa man ito tuluyang makabawi, pumasok na si Drusilda sa sitwasyon. Pinagbawalan pa rin si Nayeli. Ayon sa balitang nakarating kay Nayeli mula kay Maristela, mahina ang memorya ni Kelvin sa unang mga linggo. Nalilito ito, hirap magsalita, at madaling mapagod. Sa panahong iyon, pinaniwala siya ng pamilya na iniwan siya ni Nayeli. "Hindi po totoo yun," iyak ni Maristela nang makausap si Nayeli sa labas ng ospital. "Narinig ko po mismo si Madam Drusilda. Sabi kay Sir Kelvin, hindi na raw kayo bumalik, na pera lang daw ang pakay ninyo." Napaupo si Nayeli sa bangketa. Parang gumuho ang katawan niya. Ang sakit ay hindi lang dahil ipinagkait sa kanya ang asawa. Mas masakit dahil ang lalaking ipinangakong hindi siya ikakahiya ay unti-unting binabalot ng kasinungalingan habang wala siyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Sa huli, ginawa ni Nayeli ang pinakamahirap na desisyon sa buhay niya. Hindi siya susugod ng walang laban. Hindi siya magpapakulong sa paghihintay sa labas ng gate. Hindi siya mananatiling babaeng umiiyak sa hallway habang pinagtatawanan ng mga Villacorta. Kinausap niya si Attorney Solmira. "Aalis muna ako," sabi ni Nayeli. "Saan ka pupunta?" "Kahit saan ako pwedeng magsimulang muli. Kailangan kong lumakas. Kailangan kong magkaroon ng sariling pangalan, sariling pera, sariling kapangyarihan. Dahil kapag bumalik ako, ayokong luha lang ang dala ko." Tumanggo si Attorney Solmira. Yan ang unang matalinong hakbang. Umalis si Nayeli sa Maynila nang hindi gumagawa ng ingay. Hindi siya nagpaalam kina Villacorta. Hindi siya nag-iwan ng mensahe kay Drusilda. Ang taning dinala niya ay ilang damit, notebook, mga dokumento, at ang singsing na minsang isinuksok ni Kelvin sa kanyang daliri. Sa Baguio siya unang nakakuha ng trabaho bilang consultant sa isang lumang boutique hotel na palugi na. Doon niya nakilala si Hilarion Bactol, isang matandang hotel auditor na matalimang mata sa numero at kasinungalingan. "Ikaw ba si Nayeli Rivas?" tanong ni Hilarion nang una silang magkita. "Opo." "Bata pa. Pero hindi na po bago sa trabaho." Tinignan siya ng matanda, saka ngumiting bahagya. "Mabuti. Ayoko sa consultant na puro porma." Sa hotel din iyon, nakilala niya si Selvin Arandia, isang front desk officer na pagod na sa reklamo ng guests pero ayaw iwan ng trabaho dahil siya ang bumubuhay sa dalawang kapatid. "Ma'am Nayeli, lahat po ng consultant na dumaan dito puro tanggal ang solusyon.
Hindi lahat ng problema nasusolusyonan sa pagtanggal ng tao. Minsan ang dapat tanggalin ay maling sistema. Mula Baguio, napunta siya sa Cebu, pagkatapos sa Iloilo. Sa bawat hotel na tinulungan niya, hindi lang siya kumikita. Natututo siya. Natututo siyang magbasa ng utang, kontrata, asset valuation, supplier manipulation, at labor cost. Natututo siyang makipag-usap sa bangko, investors at owners na akala ay simpleng operations lang ang alam niya. Si Magno Ibay, isang driver sa Iloilo na minsang naghatid sa kanya sa 3 hotel sa loob ng isang araw, naging isa sa pinakatapat niyang kasama. "Ma'am," sabi ni Magno habang bumibiyahe sila sa ulan, "parang hindi kayo napapagod." "Napapagod ako, Mang Magno. Bakit hindi kayo tumitigil?" Tumingin si Nayeli sa bintana, "Kasi kapag tumigil ako, maririnig ko lahat ng sakit." Sa mga gabing mag-isa siya sa murang boarding house o maliit na hotel room, sakalang siya umiiyak. Binubuksan niya ang lumang litrato nila ni Ka-Elvin sa civil wedding. Tinitingnan niya ang ngiti nito at nagtatanong sa sarili kung naaalala pa ba siya nito, kung mahal pa ba siya nito, o kung tuluyan na ba siyang nabura ng kasinungalingan ng pamilya Villacorta. Pero pagsikat ng araw, bumabangon siya, inaayos ang buhok, isinusuot ang simpleng blazer, hawak ang notebook, at pumapasok sa panibagong hotel na kailangang isalba. Lumipas ang mga taon. Ang dating babaeng pinalalaya sa hallway ng hospital ay unti-unting nakilala sa industriya bilang tahimik na tagapagayos ng mga negosyong halos bumagsak. Hindi siya maingay, hindi siya mahilig magpa-interview, pero ang mga may-ari ng maliliit na hotel na tinulungan niya ay nagsimulang magrekomenda sa kanya. Ang ilang investors na nakakita ng husay niya ay nagsimulang matiwala. Si Hilarion ang nagturo sa kanya kung paano bumili ng maliit na shares sa paluging properties. Si Attorney Solmira ang gumabay sa legal documents. Si Selvin ang naging mata niya sa guest relations. Si Magno ang kasama niya sa mahahabang biyahe habang unti-unting lumalaki ang mundo niya. Samantala, sa likod ng marangyang pangalan ng Villacorta, nagsisimula namang lumitaw ang bitak. May mga utang na hindi nababayaran, may contractors na naniningil, may dating empleyadong naghahanda ng labor complaint, at ang mga maling desisyon ni Drusilda, Lukban at Bernardo ay unti-unting nagpapalubog sa imperyong akala nila ay hindi kailanmang babagsak. Hindi pa bumabalik si Nayeli, hindi pa siya humaharap kay Drusilda, hindi pa niya kinukuha ang anumang inagaw sa kanya. Pero sa bawat kontratang pinipirmahan niya, sa bawat hotel na nabubuhay muli sa tulong niya, at sa bawat gabing hindi na siya umiiyak ng kasing tagal ng dati, unti-unting nabubuo ang babaeng hindi na basta mapapalayas. Hindi pa alam ng mga Villacorta, habang abala silang pagtakpan ang pagbagsak ng sarili nilang pangalan, may isang babaeng minsan nilang itinuring na walang halaga, ang tahimik ng natututong bumili ng mismong mga pintong minsan nilang isinara sa mukha niya. Lumipas ang 6 na taon mula nang iwan ni Nayeli Rivas ang Maynila na may sugat sa puso, dala ang singsing na hindi niya kayang tanggalin, at ang pangakong babalik lang siya kapag hindi na siya kayang tapakan ng mga taong minsang nagpalayas sa kanya. Hindi naging madali ang mga taon na yon. Hindi ito naging mabilis na pagyayaman, hindi ito naging milagro, at hindi rin ito dahil sa isang taong biglang nagligtas sa kanya. Araw-araw niyang kinayod ang sarili mula sa pagod, lungkot, at takot. Sa mga unang taon, siya ang babaeng tahimik na pumapasok sa mga paluging hotel, tinitingnan ang libro ng accounts, nagsasalita sa kusina, nakikinig sa housekeeping at nakikipag-usap sa front desk staff. Kapag ang ibang consultant ay dumarating na mayabang at puro utos, si Nayeli ay dumarating na may dalang notebook at mahinahong tanong. Ano ang pinakamabigat ninyong problema rito? Madalas niyang itanong sa mga empleyado. Minsan, ang sagot ay kulang ang linen. Minsan, sobrang baba ng sahod. Minsan, may manager na nananakaw sa supplies. Minsan, maling marketing lang pala ang dahilan kung bakit walang guests. Sa bawat lugar na napuntahan niya, natutunan niyang ang hotel ay parang tao rin. Kapag puro ganda sa labas pero bulok sa loob, darating ang araw na babagsak. Kasama niya sa maraming trabahong iyon si Hilarion Bactol, ang matandang auditor na hindi napapagod magturo kung paano basahin ang tunay na kalagayan ng isang negosyo. Hindi lahat ng hotel na puno ang lobby ay kumikita, sabi ni Hilarion isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa isang maliit na opisina ng isang lumang hotel sa Iloilo.
Minsan, palabas lang ang dami ng bisita. Ang tingnan mo, Nayeli, utang, cash flow, lupa, mortgage, at sino ang hawak ng papel. Pinagmasdan ni Nayeli ang makapal na folder sa mesa. Ibig sabihin po, pwedeng magmukhang malakas ang isang pamilya kahit palubog na sila? Tama, sabi ni Hilarion. At ang pinakamapanganib na may-ari ay ang mayabang na hindi atiming aamining na nalulugi na sila. Hindi na kailangang banggitin ni Hilarion ang apelidong Villacorta. Parehong nilang alam kung sino ang naiisip ni Nayeli. Sa kabilang banda, si Attorney Solmira Castañeda naman ang gumabay kay Nayeli sa legal na bahagi. Hindi sapat na marunong siyang magpatakbo ng hotel. Kailangan din niyang maintindihan kung paano gumagana ang utang, lien, collateral, asset transfer at investor agreements. Sa bawat dokumentong binabasa niya, para siyang dahan-dahang nagbubukas ng pintong minsang isinara sa kanya. Hindi paghihinggating ang ginagawa mo kung legal, maingat at may dahilan, paalala ni Attorney Solmira sa kanya. Pero siguraduhin mong kapag dumating ang araw, hindi emosyon ang magdedesisyon, papel, batas, at katotohanan. Tumanggo si Nayeli. Hindi ko gustong maging katulad nila. Kung ganon, huwag mong gamitin ang kapangyarihan para manakit. Gamitin mo para ituwid ang mali. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang maliit na consulting firm ni Nayeli. Una, siya lang at ilang kaibigan ang gumagawa ng analysis. Pagkatapos, dumami ang investors na natitiwala sa kanya. May mga hotel owner na hindi na makabayad sa bangko at handang magbenta ng shares. May mga lupaing nakasangla na binibili ng grupo niya sa mas mababang halaga. At bawat hakbang, maingat niyang ginagawa, hindi para magpasikat, kundi para bumuo ng matibay na pundasyon. Si Sylvain Arandia, dating front desk officer na naging isa sa pinakamatapat niyang kasama, ang humawak ng guest relations sa mga hotel na naayos nila. Si Magno Ibay, dating driver na naging operations assistant, ang dalas niyang kasama sa biyahe. Si Daximon Valera naman na tuluyang ng naging licensed facilities engineer ay paminsan-minsang tumutulong sa kanya kapag may kailangan niyang suriin na gusali o equipment. Isang araw, sa conference room ng Nayeli Rivas Holdings, inilapag ni Hilario ng isang folder sa harap niya. May bago tayong hawak, sabi ng matanda. Binuksan ni Nayeli ang folder. Ilang segundo siyang hindi nagsalita nang makita ang pangalan ng property. Grand Aurembia Hotel. Ang pinakabagong proyekto ng Villacorta family. Ang hotel na ipinagyayabang ni Drusilda Villacorta bilang simbolo ng muling pagbangon ng kanilang imperyo. Dahan-dahang huminga si Nayeli. Gaano kalala? Mas malala kaysa iniisip nila, sagot ni Hilarion. Nakasangla ang lupa, may unpaid contractors, may supplier debts, at ang ilang loans nila nabili na ng investor group natin sa secondary market. Pumasok si Attorney Solmira sa silid, dala ang isa pang set ng dokumento. Hindi pa natin kontrolado ang lahat, pero malapit na. May isang investor access agreement silang pinirmahan para sa opening event. Dahil kailangan nila ng public show of confidence, piniyagan nila ang major debt holders na dumalo at mag-observe. Tumingin si Nayeli sa papel. Ibig sabihin, pwede akong pumunta sa opening party? Oo, sagot ni Solmira. Legally, may karapatan kang pumasok bilang representative ng investor group. Pero Nayeli, alam mong naroon sila. Hindi agad sumagot si Nayeli. Sa isip niya, bumalik ang hallway ng hospital. Ang sigaw ni Drusilda, ang mga guard na humarang sa kanya, ang mukha ni Ka Elvin sa ICU na hindi niya nahawakan, ang mga taon ng kasinungalingan. Hindi ako pupunta para makipag-away. Pupunta ako dahil may karapatan ako. Dumating ang araw ng grand opening ng Grand Aurembia Hotel. Mula sa labas, kahanga-hanga ang gusali. Mataas, kumikislap ang salamin, may pulang carpet, may mga ilaw, may live orchestra sa lobby, at may mga kamera mula sa lifestyle vloggers at local business channels. Naroon ang mga politiko, negosyante, socialites, at mga taong dati ay umiikot sa pamilyang Villacorta dahil sa pera at pangalan.
Sa loob, abalang-abala si Vionette Laksina na ngayon ay event director ng hotel. Suot niya ang fitted black dress at hawak ang tablet habang inuutusan ng staff. Bilisan niya ang champagne service. Ayokong may guest na walang hawak na baso sa entrance. Singhal niya sa isang waiter. Sa kabilang dako, si Bernardo Quinto naman ay nagpapanggap na kalmado kahit namumutla na sa dami ng problemang tinatago. May contractor na tumatawag sa kanya, may supplier na nagbabanta, may bank officer na gusto siyang makausap, pero ngayong gabi, kailangan nilang magmukhang matagumpay. Walang papalpak, sabi ni Bernardo sa mga guards. Huwag nyo nang papasukin kung may mukhang hindi bagay sa event. Sa taas, sa VIP lounge, nakatayo si Drusilda Villacorta sa harap ng salamin. Matanda na siya kumpara sa huling nakita ni Nayeli, pero naroon pa rin ang tindig ng babaeng sanay sambahin. Suot niya ang mamahaling gown na kulay champagne at ang perlas na naging parang korona niya sa maraming taon. Lumapit si Lucban Villacorta, halatang kinakabahan. "Ma, may mga bank representatives daw na darating." "Natural, kailangan nilang makita na matatag tayo." "Pero, paano kung..." Tumingin si Drusilda ng matalim. Ngayong labi, walang babanggit ng utang, walang babanggit ng problema. Ang makikita nila ay ang pagbabalik ng Villacorta name. Hindi na kumontra si Lucban. Samantala, huminto ang itim na sasakyan sa harap ng hotel. Bumaba si Magno at binuksan ang pinto para kay Nayeli. Simple lang ang suot niya. Isang cream dress na hindi marangya pero elegante. Maliit na hikaw at ang lumang relo ng ama niyang si Mang Odulio sa kanyang kaliwang pulso. Hindi niya suot ang anumang bagay na sumisigaw ng kayamanan. Hindi niya kailangan yon. "Ma'am," mahinang sabi ni Magno, "sigurado po kayo?" Tumingin si Nayeli sa malaking pangalan ng hotel sa harap niya. "Oo, Mang Magno. Ilang taon akong tumakbo palayo sa sakit. Ngayon, hindi na ako tumatakbo." Sa likod niya, naroon sina Attorney Solmira, Hilarion at Selvin. Hindi sila mukhang mga taong pupunta sa gulo. Mukhang silang mga taong may dalang katotohanan. Pagpasok ni Nayeli sa lobby, ilang segundo siyang natigilan. Ang amoy ng mamahaling bulaklak, ang kintab ng sahig, ang malamig na hangin mula sa aircon, lahat iyon ay nagpapaalala sa kanya ng unang araw niya bilang intern sa Villacorta Grand. Ngunit hindi na siya ang batang babaeng kinakabahan sa lumang sapatos. Hindi na siya ang intern na kailangang patunayan ng sarili sa bawat tingin ng mayayaman. Lumapit siya sa registration area. "Good evening," bati ni Selvin sa staff, dala ang mahinang ngiti. "We are here representing Rivas Holdings under the Investor Access List." Tinimmen ng receptionist ang tablet. Halatang nataranta ito nang makita ang pangalan. "One moment po, ma'am." Bago pa man ito makapagsalita, nakita ni Vionette si Nayeli mula sa kabilang bahagi ng lobby. Nanlaki ang mata nito, pagkatapos ay ngumisi na parang nakakita ng lumang kaaway. "Well, well," sabi ni Vionette habang papalapit. "Nayeli Rivas?" Tahimik lang siyang tinignan ni Nayeli. "Ano to? Na mismo ang pagiging staff?" dagdag ni Vionette, sapat ang lakas ng boses para marinig ng ilang bisita. Sumingit si Attorney Solmira. "Nasa guest list ame." Ngumiti si Vionette ng pilit. "Guest list? Interesting." Kinuha niya ang tablet sa receptionist. Nang makita niya ang pangalan ng Rivas Holdings, saglit siyang natigilan. Pero bago pa siya makabawi, dumating si Bernardo. "Ano ang problema rito?" tanong nito. Tumingin siya kay Nayeli at parang biglang bumalik ang dating niyang pangmamaliit. "Ikaw." "Good evening, Mr. Quinto," mahinang sabi ni Nayeli. Hindi niya pinansin ang pagbati. Hindi ito lugar para sa personal na drama. "Wala akong dalang personal na drama. May legal na imbitasyon ang investor group namin." "Investor group?" mapait na tawa ni Bernardo. "Huwag mong gamitin ang salitang hindi bagay sa'yo." Napatingin ang ilang tao. Ramdam ni Nayeli ang bigat ng mga mata sa paligid. Ngunit hindi siya natinag. Mula sa hagdan, nakita ni Drusilda ang maliit na kumpol ng tao sa entrance.
Una, inis lang ang naramdaman niya dahil ayaw niyang may abala sa opening night. Ngunit, nang makilala niya ang mukha ng babaeng nakatayo sa lobby, parang kumulo ang dugo niya. "Nayeli," mahinang sabi ni Lukban sa tabi niya. "Bakit siya nandito?" Hindi sumagot si Drusilda. Bumaba siya sa hagdan parang reyna na may hatol na ibabagsak. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay umiwas ng tingin. Huminto ang ilang waiter, napatigil ang usapan ng ilang bisita. Pagdating niya sa harap ni Nayeli, saglit niya itong pinagmasdan mula ulo hanggang paa. "Ano ang ginagawa mo rito?" Malamig na tanong niya. "Dumala po ako bilang representative ng investor group," sagot ni Nayeli. "Investor?" Tawa ni Drusilda, matalim at masakit. "Huwag mong insultuhin ang gabing ito." Lumapit si Attorney Solmira. "Madam Drusilda, maaari naming ipakita ang documents." Itias ni Drusilda ang kamay para patahimikin siya. Hindi niya iniwas ang tingin kay Nayeli. "You know, may mga paong kahit anong bihis, halata pa rin kung saan nanggaling." Saglit na nanahimik ang paligid. Narinig ni Nayeli ang mahinang bulong-bulong ng mga bisita. "Madam Drusilda," sabi ni Nayeli, pigil ng sakit sa boses, "hindi ako nandito para gumawa ng eksena." "Hindi mo kailangang gumawa ng eksena," ratosa ni Drusilda. "Ikaw mismo ang eksena." May ilang tumawa ng mahina. Si Vionet, halos hindi maitabo ang saya sa mukha. Si Bernardo, parang muling naging matapang dahil nasa lakib siya ng amo. Tumingin si Drusilda sa guards malapit sa pinto. Pagkatapos, sa boses na sinadyang palakasin para marinig ng buong labi, sumigaw siya. "Security! Palayasin niyo ang babaeng yan!" Tumigil ang musika. Napalingon ang halos lahat. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok sa chandelier at champagne glasses ay napunta sa entrance. May bisitang napanganga, may ilang nagbulong-bulong, may isang waiter na muntik mabitawan ng tray. Lumapit ang dalawang guard kay Nayeli, halatang alanganin. Hindi nila alam kung susundin ba ang utos o hihingi muna ng paliwanag. Ngunit si Drusilda ay nakatingin sa kanila na parang anumang pagdadalawang isip ay katumbas ng pagkawala ng trabaho. "Ma'am?" Mahinang sabi ng isang guard kay Nayeli. "Pasensya na po." Hinawakan ni Selvin ang braso ni Nayeli. "Ma'am, ilalabas ba natin ang documents ngayon?" Tumingin si Attorney Solmira kay Nayeli. "Nayeli, kaya nating patunayan dito mismo ang karapatan mo." Ngunit umiling si Nayeli. Hindi niya hahayaang maging palengke ang sandaling iyon. Hindi niya ibibigay kay Drusilda ang esenang gusto nito, ang makita siyang sumisigaw, umiiyak at nagmamakaawa gaya ng dati. Dahan-dahan niyang inayos ang hawak niyang maliit na clutch. Tumingin siya kay Drusilda, hindi na may takot, hindi na may pagsusumamo, kundi may katahimikan na mas mabigat kaysa sigaw. "Hindi ninyo ako kailangang palayasin," sabi niya. "Aalis ako." Lumakad siya palabas ng hotel. Hindi siya bumilis. Hindi rin siya yumuko. Habang tinatahak niya ang kintab ng marmol na sahig, ramdam niya ang bawat matang nakatingin. Sa bawat hakbang, parang bumabalik sa kanya ang lahat ng gabi ng gutom, lahat ng araw ng pagod, lahat ng insultong tiniis, at lahat ng pintong isinara sa kanya. Pagdating sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin. Huminto siya sa gilid ng fountain. Doon niya lamang pinakawalan ng hiningang kanina pa niyang pinipigilan. "Nayeli," mahinang tawag ni Attorney Solmira. Lumapit si Hilarion, hawak ang folder. Dahil sa ginawa nila, malinaw na breach ito ng Investor Access Agreement. May public humiliation pa na recorded ng media. Maaari na nating i-activate ang emergency takeover clause. Tumingin si Nayeli sa kanya. "Sigurado ka?" "Oo," sagot ni Hilarion. "Ito na ang huling piraso." Inilabas ni Solmira ang tablet at tinawagan ng bank counsel na naghihintay sa remote closing. Nasa kabilang linya rin ang representatives ng investors, 2 creditors at ang escrow officer na ilang linggo nang handa ang papeles. Matagal na itong hinanda. Hindi lang inaasahan ng Villacuarta na ang babaeng pinahiya nila ang siyang nasa likod ng grupong unti-unting bumili ng kanilang utang. "Proceed," sabi ni Nayeli. Malinaw ang boses.
Habang sa loob ng hotel ay pilit ibinabalik ni Drusilda ang musika at pinapangiti ang mga bisita, sa labas naman ay nagsisimula ang tunay na pagbagsak ng pamilyang Villacuarta. Isa-isang pinirmahan electronically ang final transfer documents. Ang lupa kung saan nakatayo ang Grand Arembia, ang mismong hotel building, ang service vehicles, ang kitchen equipment, ang ilang brand rights, ang pending receivables, at ang iba pang assets na isinangla nila lamang para magmukhang buhay pa ang kanilang imperyo. Sa bawat kumpirmasyong lumalabas sa screen, hindi numingiti si Nayeli. Hindi niya naramdaman ang saya na inaakala niyang nararamdaman niya. Sa halip, may bigat sa dibdib niya. Dahil alam niyang hindi lang ari-arian ang naililipat sa pangalan niya, kasama roon ang katapusan ng isang pamilyang minsang naghari sa takot, kasama roon ang simula ng panibagong responsibilidad. Single confirmation received, sabi ni Attorney Solmira. Pagkaraan ng ilang minuto, Nayeli, legal nang nasa kontrol ng Rivas Holdings ang Grand Arembia at ang attached assets. Hindi agad sinalita si Nayeli. Tumingin siya sa hotel na kumikislap sa harap niya. Mang Odulio, bulong niya, naaalala ang ataman niyang matagal nang humina ang katawan dahil sa trabaho. Sana nakita niyo ito. Sa loob ng hotel, nagsimulang iba-iba ang ihip ng hangin. Lumapit isang bank officer kay Drusilda habang kasalukuyang itong nakikipag-usap sa isang konsehal. Madam Villacuarta, bulong nito, urgent po, kailangan niyo pong makita ang email. Ano na naman? Inis na sagot ni Drusilda. Ipinakita ng bank officer ang phone niya. Una, hindi maintindihan ni Drusilda ang nakikita niya. Pagkatapos, unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Final transfer of controlling assets. Majority control assigned to Rivas Holdings. Parang may sumabog na katahimikan sa loob ng dibdib niya. Hindi, bulong niya. Imposible. Lumapit si Lokban, pawis na pawis. Ma, ano yan? Hindi na nakapagsagot si Drusilda. Sinubukan niyang tawagan ng bank president. Busy. Tinawagan niya ang corporate lawyer nila. Hindi sumasagot. Tinawagan niya si Bernardo kahit nasa loob lang ng hotel dahil hindi na niya alam kung sino ang hahawakan. Sa labas, tahimik na nakatayo si Nayeli habang hawak ni Selvin ang phone niya. Ma'am, sunod-sunod na po ang tawag. Tinignan ni Nayeli ang screen. Drusilda Villacuarta, Lukban Villacuarta, Bernardo Quinto, Vionet Lacsina, unknown numbers, bank representatives, media contacts. Sa loob lamang ng maikling sandali, umabot ng 10, 20, 30 ang missed calls. Hindi sinagot ni Nayeli kahit isa. Pumasok siya sa sasakyan kasama na sina Solmira at Hilarion. Si Magno naman ay tahimik na pinaandar ang sasakyan palayo sa hotel. Uuwi po tayo sa office, ma'am? Tanong ni Magno. Hindi agad sumagot si Nayeli. Tinignan niya ang phone na patuloy pa ring umiilaw. Hindi, mahinang sabi niya. Iuuwi mo ako kay nanay. Pagdating sa maliit ngulit maayos ng bahay ni Aling Serenia, hindi na napigilan ni Nayeli ang luha. Iba na ang bahay nila ngayon. Hindi na barong-barong sa tabi ng riles, pero simple pa rin. May maliit na kusina, may lumang mesa, at may litrato ni Mang Odulio sa dingding. Suot ang bating uniforme bilang bellboy. Pagbukas ng pinto, nakita siya ni Aling Serenia. Anak? Tanong nito, nag-aalala. Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Nayeli. Lumapit siya sa ina, yumuko, at yinakap ito ng mahigpit na parang bata pa rin siyang pagod mula sa mahabang lakad. Nay! Hikbi niya. Binili ko na po. Ang alin anak? Ang hotel nila, ang lupa, ang lahat ng assets na kaya nilang ipagmayabang. Napaupo si Aling Serenia, hindi makapaniwala. Diyos ko! Pero hindi nakangiti si Nayeli. Nanginginig ang balikat niya habang umiiyak. Pero bakit ang sakit pa rin, Nay? Tanong niya. Akala ko kapag dumating ang araw na ito, gagaan na. Pero bakit naaalala ko pa rin yung gabing hindi nila ako pinapasok sa ospital? Bakit naririnig ko pa rin ang sigaw niya? Hinaplos ni Aling Serenia ang buhok ng anak. Kasi anak, hindi agad gumagaling ang sugat kahit nanalo ka na. Pero ngayong araw, hindi ka na nila kayang itulak palabas. Sa mesa,
Patuloy pa ring umiilaw ang phone ni Nayeli. Nang tingnan ni Selvin, halos mapasingap siya. "Ma'am," sabi niya, 68 missed calls na po." Hindi gumalaw si Nayeli. Tiningnan niya ang screen. Pagkatapos ay dahan-dahang pinatay ang phone. Ngayong gabi, hindi niya kailangang sumagot. Ngayong gabi, hindi niya kailangang magpaliwanag sa mga taong minsang hindi nakinig. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pinili ni Nayeli na hayaan silang maghintay sa kabilang linya. Tulad ng matagal nilang pagpapahintay sa kanya, sa labas ng mga pintong, hindi nila akalang balang araw ay siya na ang may hawak ng susi. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Nayeli Rivas. Hindi dahil nakatulog siya ng mahimbing, kundi dahil halos hindi siya nakatulog buong gabi. Sa mesa ng bahay ni Aling Serenia, nakapotong pa rin ang cellphone niyang pinatay niya noong nakaraang gabi. Nang buksan niya ito, bumuhos agad ang notifications, mga missed calls, text messages, emails at voicemails mula sa mga taong ilang taon siyang hindi pinakinggan. "Anak," mahinang sabi ni Aling Serenia habang nagtitimpla ng kape, "handa ka na bang bumalik doon?" Tiningnan ni Nayeli ang ina. Sa mukha ni Aling Serenia, naroon ang takot na baka masaktan na naman ang anak niya. Pero naroon din ang tiwala. "Kailangan ko pong bumalik, Nay," sagot ni Nayeli. "Hindi na bilang bisitang pinalayas. Kailangan kong bumalik dahil maraming empleyado roon na umaasa. Ayokong isipin nilang binili ko ang hotel para maghiganti lang." Lumapit si Aling Serenia at inayos ang kwelyo ng simpleng puting blouse ni Nayeli. "Noong bata ka, palagi mong sinasabing gusto mong maging hotelier na hindi nakakalimot sa mga nasa likod ng kusina at laundry room. Huwag mong kalimutan yan ngayon na ikaw na ang nasa taas." Napangiti ng malungkot si Nayeli. "Kaya po babalik." Pagdating niya sa Grand Orembia Hotel, iba na ang hangin sa paligid. Wala na ang musika ng opening party, wala na ang mga vloggers at socialites na nakangiti sa kamera. Ang lobby na kagabi ay puno ng champagne at bulungan ay ngayon ay puno ng kaba. May mga staff na nakatayo sa gilid, hindi alam kung papasok ba sa trabaho o maghihintay na lang ng balitang tanggal na sila. May mga security guard na halatang hindi alam kung sino na ang susundin. May mga empleyadong nakayuko, may iba namang pasimpleng tumitingin kay Nayeli na parang sinusukat kung ano ang mangyayari sa kanila. Kasama niya sina Attorney Solmira, Hilarion Bactol, Selvin Arandia, Daximon Valera at Magno Ibay. Hindi sila pumasok na parang mga mananakop, walang sigawan, walang yabang, walang pagpapakita ng kapangyarihan. Tahimik silang naglakad papasok sa lobby. Sa gitna ng lobby, nakatayo si Bernardo Quinto, halatang puyat at namumutla. Sa tabi niya si Vionet Lacsina, hindi na kasing taas ang baba kumpara noong nakaraang gabi. Nang makita nila si Nayeli, pareho silang natigil. "Good morning," mahinang bati ni Nayeli. Hindi agad sumagot si Bernardo. Pagkatapos ay pilit itong ngumiti. "Ma'am Nayeli, siguro maaari tayong mag-usap sa private office. Nagkaroon lang ng misunderstanding kagabi." Napatingin si Selvin kay Nayeli, parang hindi makapaniwala sa kapal ng mukha nito, pero nanatiling kalmado si Nayeli. "Wala nang misunderstanding, Mr. Quinto," sagot ni Nayeli. "May legal transition na naganap. Simula ngayong araw, ang Grand Orembia Hotel ay nasa ilalim ng management control ng Rivas Holdings." Napalingon ang ilang empleyado. May isang housekeeper na napahawak sa dibdib. May waiter na napabulong ng, "Sina pala ang bagong may-ari?" Sabi niya, hindi na gumagamit ng formal na ma'am dahil matagal na silang magkaibigan. May kailangan kang makita. Binuksan nila ang drive. Naroon ang mga litrato ng sirang equipment na ilang beses nang nireport pero hindi inaayos. Naroon ang copies ng maintenance requests na marked as completed kahit hindi naman nagawa. Naroon din ang emails na nagpapatunay na may ilang safety issues na sinadya nilang itago bago ang opening party. "Bakit mo ngayon lang ito nilabas?" tanong ni Hilarion, hindi galit pero seryoso. Napayuko si Daximon. "Dati po, takot ako.
Kapag nagsalita ka sa Villacorta, mawawala ang trabaho mo. May kapatid akong pinapaaral noon. Hindi ko kayang mawalan ng kita. Lumambot ang mukha ni Nayeli. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagkatakot, Dax. Ang mahalaga, nagsasalita ka na ngayon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Drusilla Villacorta kasama si Lukban at isang abogado nilang halatang minadaling tawagin. Kahit halatang puyat, pilit pa rin niyang pinapanatili ang tindig ng isang bagaing sanay mag-utos. "This is outrageous," sabi ni Drusilda sa malamig na Ingles. "You cannot just walk into my hotel and humiliate my people." Tumingin si Nayeli sa kanya. "Hindi na ito hotel ninyo." Nanlaki ang mata ni Drusilda pero agad niyang itinago sa galit. "Huwag kang masyadong kampante, Nayeli. Ang papel ay papel lamang. May mga bagay na hindi kayang bilhin." "Tama po kayo," sagot ni Nayeli. "Hindi nabibili ang respeto. Kaya hindi ko maintindihan kung ilang dekada ninyong ipinagkait iyon sa mga taong nagtrabaho para sa inyo." Napikit si Drusilda, halatang pinipigil ang sarili. "Akala mo ba hero ka? Akala mo ba dahil nakuha mo ang ilang assets, mabubura mo ang pinanggagalingan mo?" "Hindi ko kailangang burahin ang pinanggagalingan ko," matatag na sabi ni Nayeli. Sumingit si Lukban. "Ma, wag na tayong makipag-usap dito. Hayaan nating ang abogado ang kumilos." Tinignan siya ni Attorney Solmira. "Mabuti at nabanggit mo ang abogado. Mr. Lukban Villacorta, kailangan naming hingi ng kooperasyon mo sa audit. May mga dokumentong may pirma mo sa questionable disbursements." Namula si Lukban. "Hindi ninyo ako matatakot." "Hindi namin kailangang manakot," sagot ni Solmira. "Kailangan lang naming mag-file kung hindi kayo makikipagtulungan." Habang nagaganap ang mainit na pag-uusap sa hotel, may isa pang lihim na unti-unting lumalabas, ang tungkol kay Kelvin. Ilang taon na itong naninirahan sa rehabilitation estate ng pamilya Villacorta sa Tagaytay, malayo sa ingay ng negosyo, at ayon sa kwento ng pamilya, ay pinili raw niyang mamuhay ng tahimik matapos iwan ni Nayeli. Pero dahil sa pagbagsak ng kontrol ng mga Villacorta, may mga taong dati ay takot magsalita ang nagsimulang lumapit kay Nayeli. Kinagabihan, habang nasa pansamantalang office si Nayeli sa hotel, dumating si Nurse Maristela Ongpauco. Mas payat ito kaysa dati at halatang kinakabahan. Hawak niya ang isang envelope. "Ma'am Nayeli," hinang nasabi niya. "Matagal ko na po sanang ibibigay ito, pero natakot ako." Tumayo si Nayeli. "Maristela?" Nagyakap silang mahigpit. Bumalik sa alaala ni Nayeli ang mga gabing umaasa siya sa maikling text ng nurse lang para lang malaman kung buhay pa si Kelvin. "Anong laman yan?" tanong ni Nayeli. Inabot ni Maristela ang envelope. "Copies po ng notes at may ilang recording. Hindi ko po alam kung pwede sa korte lahat pero gusto kong malaman ninyo ang totoo." Nang buksan ni Nayeli ang laman, parang nanlamig ang kamay niya. Naroon ang medical progress notes ni Kelvin noong nagising ito sa coma. Confused, emotionally vulnerable, memory gaps, dependent on family statements. Naroon din ang handwritten note ni Maristela. "Patient asked for wife, mother said wife left." May audio file pa kung saan maririnig ang boses ni Drusilda. "Kelvin, wag mo nang hanapin si Nayeli. Hindi siya bumalik. Iniwan ka niya nang malaman mong wala kang silbi sa kanya habang may sakit ka." Sumikip ang dibdib ni Nayeli. Umupo siya, hawak ang papel. Ilang taon niyang pinilit tanggapin na baka kinalimutan siya ni Kelvin. Ilang taon niyang inisip na baka pinili niyang maniwala sa pamilya. Ngumit ngayon na malinaw na palang may mga panahon palang hinahanap siya nito. "Hinahanap siya ko?" Halos pabulong niyang tanyong. Tumandong si Maristela, umiiyak na rin. "Maraming beses po, lalo na ang unang buwan niyang nagigising, pero hindi po kayo pinapasok. Pagkatapos, unti-unti siyang napagod. Pinaniwala po nilang ayaw niyo na." Napahawak si Nayeli sa gilid ng mesa. Ang sakit ay hindi na katulad ng dati. Mas malalim, mas tahimik, mas mabigat. Hindi lang pala siya ninakawan ng access bilang asawa, ninakawan din sila ng maraming taon ng katotohanan. Kinabukasan, nagpasya si Nayeli na puntahan si Kelvin. Hindi siya nagpunta ng mag-isa. Kasama niya sina Attorney Solmira at Maristela.
Hindi ito pagdadalaw ng asawang biglang susugod sa emosyon. Legal at maingat ang hakbang. May dala silang dokumento, medical access request at patunay ng kanilang kasal. Ang rehabilitation estate ng mga Villacorta ay tahimik at malawak. Sa labas pa lang ramdam na ang dating yaman ng pamilya. Malalaking puno, mahabang driveway at lumang bahay na mistulang mansyon. Ngunit hindi na ito kasingkin lang ng dati. May kupas na pintura sa ilang bahagi. May fountain na walang tubig. Parang simbolo ng pamilyang pilit nagmumukhang buo kahit unti-unti nang nabibitrak. Pagpasok nila, sinalumbong sila ng isang caregiver na nagngangalang Benilda. "Nandito po ba si Kelvin?" Tanong ni Nayeli. "Pigilan ka ba?" Bago makasagot si Benilda, narinig nila ang tunog ng tungkod mula sa veranda. Dahan-dahang lumabas si Elvin Villacorta. Payat siya kumpara noon. May bahagyang pilay sa lakad. Ang dating matikas na binata ay halatang dumaan sa mahabang paggaling. Pero ang mga mata niya, ang mga matang minsang unang tumingin kay Nayeli na parang nakita ang tunay niyang halaga, ay naroon pa rin. Napatigil siya nang makita si Nayeli. Ilang segundo silang walang imikan. "Nayeli?" Mahinang sabi ni Elvin, parang hindi sigurado kung panaginip ba ang nasa harap niya. Hindi agad nakasagot si Nayeli. Buong akala niya handa na siya. Pero nang marinig niya ang boses nito matapos ang maraming taon, bumalik ang lahat. Ang civil wedding, ang rooftop conversations, ang pangakong hindi siya ikakahiya, ang aksidente, ang hospital hallway, ang lahat ng gabing umiiyak siya habang iniisip kung nakalimutan na siya nito. "Oo," sagot niya sa wakas. "Ako ito." Lumapit si Elvin ng mabagal. Sabi nila umalis ka. Sabi nila ayaw mo na akong makita." Pumatakang luha ni Nayeli, pero hindi siya bumagsak. "Araw-araw akong pumunta sa ospital. Hindi nila ako pinapasok." Napahawak si Elvin sa tungkod. Parang sinuntok siya ng katotohanan. Hindi pwede." Inabot ni Attorney Sulmira ang ilang dokumento kay Elvin, ngunit hindi niya ito agad kinuha. Nakatitig lang siya kay Nayeli. Nanginginig ang bibig niya. "Naghintay ako sa'yo," sabi niya. "Nung una, kahit magulo ang isip ko, pangalan mo ang hinahanap ko. Pero paulit-ulit nilang sinabi na iniwan mo ako, na ginamit mo lang ako. Nawala na. Hindi ako umalis dahil ayaw kita. Umalis ako dahil wala na akong paraan para lumapit sa'yo. At kung nanatili akong umiiyak sa labas ng gate nila, habang buhay akong dudurugin." Napaupo si Elvin sa upuan sa veranda. Tinakpan niya ang mukha niya ng isang kamay. Hindi iyon iyak ng lalaking mahina. Iyon ay iyak ng taong ngayon lang naunawaan kung gaano kalaki ang ninakaw sa buhay niya. "Patawarin mo ko," sabi niya. "Hindi kita prinotektahan." Hindi agad sumagot si Nayeli. Dahil ang totoo, may parte sa kanya na gustong yakapin ito. May parte ring gustong magalit. May parte ring takot na baka kung bibitawan niya ang galit, babalik ang sakit. "Elvin," sabi niya ng mahinahon, "hindi ako pumunta rito para pilitin tayong bumalik agad sa dati. Wala na ang dating tayo. Maraming taon ang nawala. Maraming sugat ang naiwan. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo ang totoo at para ibalik sa iyo ang karapatan pumili gamit ang katotohanan, hindi kasinungalingan ng pamilya mo." Tiningnan siya ni Elvin. "Mahal mo pa ba ako?" Napapikit si Nayeli. Napakasakit ng tanong dahil ang sagot ay hindi simpleng oo o hindi. "Mahal kita, pero pagod na akong masaktan. Kung may natitira pa sa atin, hindi iyon mabubuo sa isang araw. Kailangan mong gumaling hindi lang sa katawan, kundi sa takot mo sa pamilya mo." Tumanggo si Elvin habang umiiyak. "Gagawin ko. Hindi ko alam kung paano pero gagawin ko." Nung araw na yun rin, nakatanggap si Drusilda ng balitang pinuntahan ni Nayeli si Elvin. Sumugod siya sa estate na galit, kasama si Lukban. Pagpasok niya sa veranda, nadatnan nila si Nayeli at Elvin na maglalayo ang upuan, pero malinaw na nagkausap na. "Anong karapatan mong pumunta rito?" sigaw ni Drusilda.
Sa unang pagkakataon, si Ka-Elvin ang sumagot. Karapatan niya bilang asawa ko. Parang sinuntok si Drusilda ng sariling anak. Ka-Elvin, hindi mo naiintindihan. Hindi. Putol ni Ka-Elvin, mahina pero matigas. Ngayon ko lang naiintindihan. Kayo ang nagsinungaling sa akin. Nagbago ang mukha ni Drusilda. Mula sa galit, naging takot. Takot hindi dahil kay Nayeli, kundi dahil sa anak niyang unti-unting nakakawala sa kontrol niya. Ka-Elvin, kung pera ang gusto mo, nakuha mo na. Huwag mo nang sirain ang pamilya namin. Tumayo si Nayeli. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa hallway. Hindi na siya ang babaeng papalayasin sa opening party. Ngulit hindi rin siya naging malupit. Hindi ako ang sumira sa pamilya ninyo, Drusilda. Ang kasinungalingan ninyo ang gumawa niyan. Lumapit si Attorney Solmira. Madam Villacorta, kailangan ninyong makipagtulungan sa audit. May ebidensyang financial manipulation, unpaid labor obligations, at medical access interference. May pagkakataon pa kayong ayusin ang ilang bagay bago ito tuluyang umabot sa korte. Namula ang mukha ni Lukban. Threat ba yan? Hindi. Due process. Huminga ng malalim si Nayeli bago muling nagsalita. Hindi ko kayo ipapahiya sa harap ng media kung makikipagtulungan kayo. Bayaran ninyo ang mga empleyadong ninakaw ng overtime. Ilabas ninyo ang tunay na records. Tumigil kayo sa pananakot. Kung hindi, haharap kayo sa batas. Napatingin si Drusilda kay Nayeli na para bang ngayon lang niya nakita ang bigat ng babaeng matagal niyang minamaliit. Noon, akala niya ang kapangyarihan ay nasa pera, apelyido at sigaw. Ngayon, nasa harap niya ang babaeng hindi kailangang sumigaw para manginig ang buong pamilyang Villacorta. Pagbalik ni Nayeli sa Grand Orembia, sinimulan niya ang unang tunay na pagbabago. Inaprobahan niya ang pagbabayad ng delayed overtime at service charge ng mga empleyado. Pinatawag niya ang department heads at inayos ang schedules para hindi na abusado ang shifting. Pinatigil niya ang mga supplier contracts na may anomalya. Ipinatawag niya ang mga empleyadong tinanggal ng walang tamang proseso upang suriin kung maaari silang bigyan ng kompensasyon o trabaho muli. Si Tiang Mavina na dating nagpapabaon lang sa kanya ng sopas noong siya ay pagod na intern ay inimbitahan niyang tumulong sa pagbuo ng staff meals program. Ako? Gulat na tanong ni Tiang Mavina nang tinawagan siya ni Nayeli. Anak, karinderya lang ang alam ko. Ang alam niyo po ay magpakain ng may malasakit. Yun ang kailangan namin. Si Selvin ang naging guest relations director. Si Doc Simon ang pinamunuan sa facilities department. Si Maristela naman ay tumulong magplano ng employee wellness clinic upang may access ang staff sa basic health support. Si Hilarion ang namunuan sa audit team, habang si Attorney Solmira ang nagbabantay sa legal reforms. Sa unang linggo pa lang, nag-iba ang pakiramdam ng hotel. Hindi pa perpekto. Marami pang utang, marami pang reklamo, marami pang kailangang ayusin, ngunit sa unang pagkakataon, ang mga empleyado ay hindi na naglalakad na parang laging may parusang naghihintay. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng meetings, bumaba si Nayeli sa service hallway. Nakita niya ang isang batang housekeeping trainee na nakaupo sa gilid, halatang pagod at naiiyak. Anong pangalan mo? Tanong ni Nayeli. Jaslyn po, ma'am. Sagot ng dalaga, nagulat nang makitang ang may-ari ang lumapit sa kanya. Bakit ka umiiyak? Akala ko po kasi matatanggal ako. Probationary pa lang po ako. Ako po ang breadwinner sa amin. Umupo si Nayeli sa tabi niya kahit suot niya ang maayos na blazer. Jaslyn, basta tapat kang nagtatrabaho at handa kang matuto, hindi ka basta-basta mawawalan ng lugar dito. Napaiyak ang dalaga. Salamat po, ma'am. Tumingin si Nayeli sa mahabang service hallway. Dati, dito dumadaan ang mga taong hindi nakikita ng mga bisita. Dito itinatago ang pagod, luha, at reklamo.
Ngayon, dito niya gustong magsimula ang tunay na pagbabago. Dahil para kay Nayeli, ang pagkapanalo ay hindi lang nang makuha niya ang hotel. Ang tunay na laban ay nagsimula nang hawak na niya ito. Kung paano niya ito babaguhin nang hindi nagiging katulad ng mga taong minsang sumira sa kanya. Lumipas ang mga buwan mula nang tuluyang hawakan ni Nayeli Rivas ang Grand Orembia Hotel at hindi naging madali ang pagbabagong ipinangako niya. Hindi sapat ang pag-uupo sa opisina at pagpirma ng mga dokumento. Araw-araw niyang kailangang harapin ang mga problema na iniwan ng lumang pamunuan. Mga utang sa suppliers, empleyadong nawalan na ng tiwala, guest na nagreklamo dahil sa sirang pasilidad, at mga dating kasamahan ng Villacorta na palihim pa ring umaasa na babagsak si Nayeli para bumalik sa dati ang lahat. Sa bawat umagang pumapasok sa hotel, hindi na siya pumapasok bilang babaeng gustong patunayan na mali ang mga nang-api sa kanya. Pumapasok siya bilang taong may responsibilidad sa mga taong umaasa sa kanya. Kapag dumadaan siya sa lobby, hindi na siya tinitingnan ng mga empleyado ng may takot. Unti-unti, natutunan nilang ngumiti ng totoo. "Good morning, Ma'am Nayeli," batiin ni Jaslyn, ang batang housekeeping trainee na minsan niyang nadatnang umiiyak sa service hallway. Napangiti si Nayeli. "Good morning, Jaslyn. Kumusta ang training?" "Mas maayos na po, ma'am. May proper schedule na po kami. At nabayaran na rin po yung overtime namin." "Good," sagot ni Nayeli. "Kapag may problema, magsabi ka agad. Hindi ka nagtatrabaho rito para matakot." Sa likod niya, narinig niya ang mahinang usapan ng dalawang bellman. "Dati kapag may may-ari na dumadaan, yumuyuko tayo kasi takot tayong mapansin. Ngayon kapag dumadaan siya, parang gusto mong ayusin ang trabaho mo kasi alam mong nakikita niya ang pagod mo." Hindi nagsalita si Nayeli pero tumimo iyon sa puso niya. Iyon ang gusto niyang mabago. Hindi niya kailangan ng palakpakan. Sapat na sa kanya ang mga taong matagal nang pinatahimik ay nagsisimula ng maramdaman na may halaga sila. Sa loob ng 2 taon, unti-unting umangat ang Grand Orembia. Hindi ito biglang naging perpekto. Maraming beses nilang nagkamali. May mga araw na lulugi pa rin ang ilang services. May mga lumang equipment na kailangang palitan. May mga dating customer na hindi agad bumalik dahil nadala na sa mamang eksperyensya noong panahon ng Villacorta. Pero imbis na pagtakpan ang problema, hinarap ito ni Nayeli. Si Daximon Valera ang ngamuno sa malaking renovation ng facilities. Hindi marangyang renovation na puro ganda lang sa mata, kung hindi praktikal at matibay. Inuna nila ang maayos na plumbing, ligtas na electrical system, bagong laundry machines, at energy-efficient na air conditioning units. Hindi makikita ng guest ang lahat ng inayos natin sa likod, Sabi ni Daximon minsan habang kasama si Nayeli sa mechanical room. Pero mararamdaman nila kapag hindi na pumapalya ang serbisyo, sagot ni Nayeli. At mas mararamdaman ng staff kapag hindi na sila napapagalitan sa problemang hindi naman nila kasalanan. Si Selvin Aranja naman ang nagbago ng guest relation system. Dati, kapag may reklamo ang guest, ang unang hinahanap ay kung sinong staff ang masisisi. Ngayon, ang unang tanong ay, anong nangyari, paano aayusin at paano hindi mauulit? Si Tiang Mavina naman, na dati ay kusinera sa maliit na karinderya, ay naging mahalagang bahagi ng hotel. Siya ang namuno sa Staff Meals Program. Sa ilalim ng kanyang pamamalakad, hindi na tira-tira ang kinakain ng mga empleyado. May mainit na sabaw sa gabi para sa night shift, may murang pagkain para sa trainees, may simpleng pantry kung saan pwedeng puminga ang mga pagod na manggagawa. "Naku, Nayeli," sabi ni Tiang Mavina isang tanghali habang tinitikman ng nilulutong tinola para sa staff. "Hindi ko akalaing aabot ako sa hotel na ganito. Dati pinapabaunan lang kita ng sopas, ngayon ako na ang nagpapakain sa buong staff mo." Hinawakan ni Nayeli ang kamay nito. "Tiang, noong wala akong makain, kayo ang tumulong sa akin. Ngayon naman, tulungan nating walang empleyadong magtrabaho ng gutom."
Dahil sa mga pagbabagong iyon, kumalat ang magandang balita tungkol sa Grand Aurembia. Hindi na ito kilala bilang hotel ng pamilyang mayabang. Unti-unti itong nakilala bilang hotel na may mahusay na training, maayos na service culture at makatauhang pamamalakad. May mga business travelers na bumalik, may mga pamilya na nag-book ng events, may mga hospitality students na nag-apply bilang interns dahil narinig nilang hindi inaabuso ang trainees doon. Isang araw, nakatanggap si Nayeli ng sulat mula sa isang dating guest. Sabi sa sulat, "Hindi ko alam kung ano ang binago ninyo, pero ramdam ko na ibang-iba na ang hotel. Mas maaliwalas ang lobby, mas mabait na staff, at parang hindi pilit ang ngiti nila. Babalik kami." Binasa iyon ni Nayeli ng tahimik sa opisina. Sa tabi niya, nakatayo si Hilarion Bactol, hawak ang bagong financial report. "Congratulations," sabi ng matandang auditor. "Profitable na tayo sa unang pagkakataon mula nang hawakan mo ang hotel." Natawa ng mahina si Nayeli. "Sigurado ka? Baka mali lang ang formula mo." "Matanda ako pero hindi pa ako sablay sa numero," sagot ni Hilarion. "At hindi lang kita ang magandang balita. Bumaba ang staff turnover, bumaba ang guest complaints, tumaas ang repeat bookings." Napatingin si Nayeli sa bintana ng opisina. Mula roon, tanaw niya ang lobby kung saan minsan siyang pinahiya at pinalayas. Ngayon, naroon ang mga empleyadong nagtatrabaho ng maayos, hindi dahil takot sila, kundi dahil may tiwala sila sa sistema. Samantala, ang pamilyang Villacorta ay unti-unti nang humarap sa bunga ng kanilang mga ginawa. Si Lucban Villacorta ay pinasuhan dahil sa financial fraud at falsification ng ilang documents. Noong una, yabang pa rin siya. Nagsuot siya ng mamahaling suit sa unang hearing at nagkunwaring biktima ng corporate takeover. Pero nang ilabas ni Attorney Solmira ang mga dokumentong may pirma niya, pati ang records ng ghost employees at overpriced contracts, unti-unting nawala ang yabang sa mukha niya. Si Bernardo Quinto naman ay tuluyang nawalan ng posisyon at reputasyon sa hotel industry. Ilang beses niyang sinubukan mag-apply sa ibang hotel pero kumalat na ang resulta ng investigation. Hindi na siya tinanggap sa malalaking kumpanya. Isang araw, nakita siya ni Doc Simon sa labas ng isang business center. Nakaupo sa gilid, hawak ang folder ng resume. Hindi siya nilapitan ni Doc Simon para mang-insulto. Tinignan lang niya ito, saka nagpatuloy sa lakad. May mga taong hindi na kailangan pang saktan dahil sapat na ang bigat ng sarili nilang ginama. Samantala, si Vionet Lacsina naman ay umalis sa industry matapos mabunyag na siya ang nagpapakalat noon ng maling kwento tungkol kay Nayeli. May ilang screenshots at emails na lumabas kasama ang pakikipag-ugnayan niya sa ilang vloggers para sirain si Nayeli matapos ang opening party. Hindi siya kinasuhan ni Nayeli sa lahat ng maaaring ikaso, ngunit pinapasign siya sa public retraction at formal apology sa mga staff na pinahiya niya. Sa isang maliit na conference room, hinarap ni Vionet si Nayeli. Wala na ang dating taas ng kilay nito, wala na ang babaeng nang iinsulto sa hallway. "Nayeli," sabi ni Vionet, hirap tumingin ng diretsyo. "Alam kong hindi sapat ang sorry." "Tama ka. Hindi sapat ang sorry para burahin ang taon ng paninira." Napaiyak si Vionet. "Nainggit ako sa'yo noon. Akala ko dahil mahirap ka, madali kang tapakan. Pero habang tumataas ka, mas lalo kong naramdamang wala pala akong sariling galing kung wala ang koneksyon ko sa Villacorta." Hindi siya niyakap ni Nayeli. Hindi rin siya pinatawad ng buong buo sa isang sandali. Ngunit hindi niya rin ito winasak. "Matuto ka," sabi ni Nayeli. "Hindi mo kailangang hilahin pababa ang ibang babae para lang maramdaman mong mataas ka." Pinakamabigat sa lahat ang naging pagbagsak ni Drusilda Villacorta. Matapos maliquidate ang ilang personal na assets para bayaran ang utang sa contractors at ilang obligasyon sa mga empleyado, napilitang siyang lisanin ang mansyon na matagal niyang ipinagmamalaki. Lumipat siya sa mas maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision kasama ang iilang lumang kasambahay na pinili pa rin siyang samahan. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil wala na rin silang ibang mapupuntahan. Sa unang mga buwan, tumanggi siyang aminin ng pagkatalo. Sinasabi niya sa sarili na babalik pa rin ang Villacorta name.
na pansamantala lang ang lahat, na si Nayeli ay isang babaeng sinuswerte lamang. Pero habang lumilipas ang panahon, habang nakikita niya sa balita ang mga papuri sa Grand Aurembia sa ilalim ng pamumuno ni Nayeli, unti-unti niyang naunawaan ng bagay na ayaw niyang tanggapin. Hindi ninakaw ni Nayeli ang tagumpay. Pinaghirapan niya ito. Samantala, sina Nayeli at Kelvin ay hindi agad nagbalikan na parang walang nangyari. Iyon ang pinakamahalagang desisyon ni Nayeli. Mahal pa niya si Kelvin, ngulit alam niyang ang pag-ibig na dinaanan ng kasinungalingan, pagkawala at pagkasira ng tiwala ay hindi basta naaayos sa luha at yakap. Nagpa-therapy si Kelvin, hindi lamang para sa katawan niyang nanghihina dahil sa aksidente, kundi para sa isip at puso na matagal nang kinontol ng pamilya. Tinulungan siya ni Nurse Maristela na makahanap ng specialist. Tinulungan siya ni Attorney Solmira na maayos ang ilang personal legal matters upang hindi na siya kontrolado ng mga Villacorta. Isang hapon, dumalaw si Kelvin sa Grand Aurembia. Hindi siya pumasok bilang dating tagapagmana. Pumasok siya bilang lalaking gustong humingi ng pagkakataon. Nadatnan niya si Nayeli sa training room, nanunood sa mga bagong interns na tinuturuan ni Selvin kung paanong humarap sa irate guest nang hindi nawawala ang dignidad. Nayeli, tawag niya. Lumapit siya sa gilid. Kelvin, kamusta ang therapy mo? Mas maayos na. Nakakalakad na ako ng mas malayo, pero hindi iyon ang gusto kong sabihin. Tahimik siyang tinignan ni Nayeli. Gusto kong magtrabaho, sabi ni Kelvin. Hindi bilang executive, hindi bilang Villacorta. Kahit trainee, kahit magsimula ako sa pinaka-basic, gusto kong maintindihan ang mundong matagal kong pinanood mula sa taas, pero hindi ko talaga nilalakad. Napatingin si Nayeli sa kanya, nagulat. Alam mo bang hindi ito madali? Alam ko. At hindi ko hinihingin bigyan mo ko ng espesyal na trato. Kelvin, hindi ko gagawing parusa sa iyo ang hotel. Hindi ko rin hinihinging gamitin mo ito para patawarin ako. Gusto ko lang matutong maging taong karapat-dapat tumayo sa tabi mo kahit hindi mo na ako piliin. Matagal bago sumagot si Nayeli. Sa mata ni Kelvin, nakita niya hindi na ang binatang tagapagmana ng Villacorta, kundi isang taong nagsisimulang buuin ang sarili mula sa mga pirasong iniwan ng pamilya niya. Sige, sabi niya, pero hindi ka sa executive office magsisimula. Sa operations training ka, kasama ng lahat. Tumanggo si Kelvin. Salamat. Dumaan ang mga buwan. Nakita ng mga empleyado si Kelvin na natutunang magdala ng luggage, tumulong sa front desk simulations, makinig sa housekeeping orientation at umupo sa staff meals kasama ang ordinaryong trainees. May ilan na may ilap sa kanya noong una dahil dala pa rin niya ang apelyido ng pamilyang nang api sa kanila. Pero hindi siya nagreklamo. Tiniis niya ang bigat ng apelyido niya at dahan-dahang pinatunayan na hindi siya naroon para maghari. Isang gabi, matapos ang mahabang training day, nakita siya ni Nayeli sa lumang service hallway. Nakaupo siya sa bench, pagod at pahis, hawak ng basong tubig. Pagod? Tanong ni Nayeli. Napangiti siya. Sobra, hindi ko alam kung paano ninyo ginawa ito noon araw-araw. Hindi rin namin alam, ginawa lang namin kasi kailangan. Napayuko si Kelvin. Mas lalo akong nahihiya sa mga panahong hindi ko nakita ang hirap ninyo. Umupo si Nayeli sa kabilang dulo ng bench. Ang mahalaga, nakikita mo na ngayon. Hindi sila agad nagkahuwakan ng kamay, hindi agad nagyakapan. Pero sa katahimikang iyon, may maliit na simula. Makalipas ang 1 taon nang tuluyang maging matatag ang Grand Aurembia, ipinanukala ni Nayeli ang pinakamalaking proyekto ng buhay niya. Ang Odulio Rivas Hospitality Institute, isang training center sa mga mahihirap na kabataan na gustong pumasok sa hotel industry ngunit walang kakayahang mag-aral sa mamahaling paaralan. Ipinangalan niya ito sa kanyang ama, ang bellboy na nagturo sa kanya na ang respeto ay hindi nakabase sa suot o posisyon.
Sa grounding ceremony, naroon sina Aling Serenia, Tiang Mavina, Daximon, Selvin, Maristela, Hilarion, Attorney Solmira, Magno, Jaslyn at marami pang empleyadong naging bahagi ng pagbabago. Naroon din si Kelvin, nakatayo sa gilid hindi bilang bida ng araw, kundi bilang tahimik na suporta. Habang nagsasalita si Nayeli sa entablado, hawak niya ang lumang relo ni Mang Odulio. Noong bata ako, Sinimulan niya. Akala ko ang hotel ay lugar lang para sa mayayaman. Lugar ng kumikislap na sahig, malamig na labi at mga taong nakasuot ng maganda. Pero habang lumalaki ako, natutunan kong ang tunay na hotel ay binubuo ng mga kamay na naglilinis, nagluluto, nagbubuhat, nagbabantay, at ngumingiti kahit pagod. Tahimik ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit itinatayo natin ang institute na ito para sa mga batang tulad ko noon, para sa mga anak ng labandera, bellboy, driver, kusinera, guard, magsasaka, at kahit sinong pinanimalaang hanggang likod lang sila ng pinto. Dito, tuturuan natin silang hindi kahihiyan ang magsimula sa baba. Ang kahihiyan ay ang umangat ka at tapakan ng pinanggalingan mo. Napaluha si Aling Serenia habang nakaupo sa harap. Hinawakan siya ni Tiang Mavina. "Naku, Serenia," bulong nito. "Ang layo na ng narating ng anak mo." "Hindi," sagot si Aling Serenia. Umiiyak ngunit nakangiti. "Hindi siya lumayo. Dinala niya lang tayo lahat pataas." Sa araw ding iyon, dumating si Drusilda Villacorta. Walang media na nakasunod, walang driver na nagbukas ng pinto. Nakasuot siya ng simpleng damit, malayo sa dating perlas at mamahaling gown na parang korona niya noon. Sa kamay niya ay isang sobre. Nang makita siya ng ilang empleyado, nagkaroon ng bulungan, ngunit hindi siya pinalayas ni Nayeli. Lumapit si Drusilda sa kanya sa lumang labi ng Grand Aurembia, ang parehong labi kung saan minsan niyang ipinatawagan ang security para itaboy si Nayeli. Ngayon, siya ang nakatayo roon ng walang kapangyarihan. "Nayeli?" sabi ni Drusilda, mahina ang boses. Tumingin sa kanya si Nayeli. "Madam Drusilda?" Napakurap ang matanda nang marinig ang dating tawag. "Hindi mo na kailangang tawagin akong madam." Hindi sumagot si Nayeli. Inabot ni Drusilda ang sobre. Huling bayad ito para sa ilang empleyado na nasama sa settlement. May ilan pang personal kong ibinenta para mabuo. Kinuha ni Attorney Solmira ang sobre at sinuri. Tumando siya kay Nayeli. Matagal na natahimik si Drusilda. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, bumaba ang tingin niya. "Hindi ako marunong humingi ng tawad," sabi niya. "Buong buhay ko akala ko ang pag-aamin ng mali ay kahinaan. Pero ngayong wala na akong hotel, wala na akong staff, wala na akong mga taong nanginginig kapag nagsasalita ako, doon ko naintindihan na hindi pala respeto ang takot." Tahimik si Nayeli. Hindi madali ang sandaling iyon. Ang babaeng nasa harap niya ang dahilan ng maraming gabing hindi siya makatulog. Ang babaeng ito ang naglayo sa kanya kay Ka-Elvin. Ang babaeng ito ang nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. "Sinira ko ang maraming bagay. Pati anak ko. Pati ikaw. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon." Tumitig si Nayeli sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang hospital hallway, ang opening party, ang 68 missed calls, ang mahabang taon ng paglaban, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya linalamon ng sakit. Ang respeto, mahinahon sabi ni Nayeli, hindi nabibili ng hotel. Pinipili yan araw-araw. Kung gusto ninyong magsimula kayo sa hindi na pananakit ng iba. Naluha si Drusilda. Hindi siya yinakap ni Nayeli, hindi rin siya pinahiya. Sapat na iyon. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang simpleng renewal of vows ni Nayeli at Ka-Elvin sa training garden ng hotel. Hindi ito engranding kasal, walang mayayamang bisitang nagpapakitang tao. Naroon lamang ang mga taong nakita sila sa pinakamadilim na bahagi ng buhay nila at nanatili pa rin. Habang hawak ni Ka-Elvin ang kamay ni Nayeli, sinabi niyang,
Hindi ko na maibabalik ang mga taong nawala sa atin, pero araw-araw kong pipiliing maging tapat sa iyo, hindi dahil kailangan mo akong patawarin, kundi dahil karapat-dapat kang mahalin ng walang takot at kasinungalingan. Tumulo ang luha ni Nayeli. At pipiliin kitang mahalin ulit, hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil nakita kong natuto kang tumayo sa katotohanan. Nagpalakpakan ng naroon, si Aling Serenia ay humikhib sa saya, si Tiang Mavina ay nag-abot agad ng panyo, sina Daximon at Magno ay nagbibiruan para itago ang luha, sina Selvin at Maristela ay magkahawak kamay habang nakangiti. Si Hilarion naman ay tahimik na tumando, gaya ng isang guro na nakita ang estudyanteng nakapasa sa pinakamahirap na pagsubok ng buhay. Sa huling bahagi ng kwento ni Nayeli, hindi na siya nakatayo sa labi bilang babaeng gustong maghanti. Nakatayo siya roon bilang babaeng natutong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng hotel, lupa o assets na nasa pangalan mo. Hindi rin ito nasusukat sa dami ng missed calls mula sa mga taong minsang nang api sa'yo. Ang tunay na tagumpay ay ang araw na kaya mo nang bumalik sa lugar kung saan ka pinahiya, hindi para gumanti, kundi para baguhin ito. Ang araw na kaya mo nang harapin ang taong nang sakit sa'yo nang hindi nagiging katulad niya. Ang araw na ang pangarap mo na nagsimula sa lumang notebook, basang bubong at tunog ng tren sa tabing reles ay naging pintuan para sa marami pang batang minsang pinaniwalaang wala silang mararating. At sa bawat estudyanteng pumasok sa Odulio Rivas Hospitality Institute, sa bawat empleyadong nakatanggap ng patas na sahod, sa bawat guest na naramdaman na may puso ang hotel na iyon, nabubuhay ang pangako na minsang isinulat ni Nayeli noong siya ay pagod na intern pa lamang. Ang tunay na ganda ng isang lugar ay hindi makikita sa kislap ng sahig, kundi sa paraan nitong tratuhin ang pinakamahinang tao sa loob nito.